pagtataksil, yan ang iginanti mo sa 25 taon kong pagtitimpi. Habang tinitiis ko ang bawat mura at pasakit, nilulustay mo ang ating pinaghirapan sa kandungan ng iba. Pero tandaan mo, Oliver, ang asawang minata mo ang siyang kukuha ng lahat sa'yo. Handa ka na bang maging pulubi? Dahil ang reyna ng mga anino ay tapos na sa pagluha. Sino nga ba ang huling tatawa? Bakit ba hindi mo maintindihan, Aurora? You are nothing but a relic of my past. Kapag natapos na ang $1 billion na merger na ito, wala ka ng lugar sa buhay ko. You are a liability, an eyesore in the world I'm building. Huwag mo nang hintayin na ipakaladkad kita sa labas ng pamamahay na ito. Ang mga salitang iyon ay tila mga palasong may lason na bumaon ng malalim sa pandinig ni Aurora. Sa loob ng malawak at modernong kusina, ang boses ni Oliver ay naging dayunyat na gumigising sa katahimikan ng gabi. Sa mga sandaling iyon, ang mga kamay ni Aurora ay mahigpit na nakahawak sa isang sandok. Maingat niyang hinahalo ang paboritong sinigang na hipon ni Oliver, ang ulam na ipinagluto niya ng may buong pagmamahal sa loob ng 25 taon. Ang usok mula sa mainit na sabaw ay humahaplos sa kanyang mukha, ngunit mas matindi ang hapdi ng mga salitang narinig niya kaysa sa init ng kalan. Ang mga hipon na sariwa at mapula na pinili pa niya sa palengke kaninang madaling araw, mistulang naging salamin iyon ng kanyang kapalaran. Unti-unting nauupos at nauubos ang sarili. Isinakripisyo ang lahat hanggang wala nang matira para lamang mapunan ang pangangailangan at kasiyahan ng iba. Dahan-dahang lumuwag ang pagkakahawak ni Aurora sa sandok hanggang sa bumagsak ito sa loob ng kaldero. Hindi narinig ang ingay ng pagtama ng metal, kundi ang mahinang tilamsik ng mainit na sabaw na tumama sa kanyang maputing braso. Hindi siya gumalaw, hindi siya dumaing. Ang hapdi ng paso sa balat ay walang-wala kumpara sa unti-unting pagkadurog ng kanyang puso sa loob ng kanyang dibdib. Lumingon siya ng bahagya at nakita ang kanyang asawa na nakatayo sa may pinto ng kusina. Maayos ang pagkakaayos ng buhok ni Oliver. Suot ang isang mamahaling suit na nagkakahalaga ng higit pa sa kinita ni Aurora noong nagsisimula pa lamang silang magtayo ng negosyo. Ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay humalo sa amoy ng sampalok at luya. Isang amoy ng kapangyarihan na pilit na sumasakal sa amoy ng tahanan. Look at you, Aurora! Pagpapatuloy ni Oliver habang naglalakad palapit. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila tunog ng hatol. Amoy sibuyas ka na naman. You look like a servant more than a wife. Do you really think I can present you to the international investors? Sasabihin ko ba sa kanila na ang asawa ko ay isang babaeng ang alam lang ay magluto at maglaba? Tila nanuyo ang lalamunan ni Aurora. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipaalala rito na ang mga kamay na amoy sibuyas ang siyang nagpuyat sa pag-aayos ng mga dokumento ng kumpanya noong wala pa silang pambayad sa sekretarya. Gusto niyang isumbat na ang asawang tinatawag nitong eyesore ang siyang nagbenta ng huling piraso ng lupang pamana ng kanyang mga magulang upang magkaroon ito ng kapital. Ngunit ang mga salitang iyon ay nanatiling nakabara sa kanyang lalamunan, naging isang malaking bukol ng pait na mahirap lunukin. Mistulang naging salamin iyon ng kanyang kapalaran. Unti-unting nauupos at nauubos ang sarili. Isinakripisyo ang lahat hanggang wala nang matira para lamang mapunan ng pangangailangan at kasiyahan ng iba. Lumapit pa ng husto si Oliver. Kinuha ang isang piraso ng tissues sa counter at diring-diring pinunasan ang mantsa ng sabaw sa kanyang mamahaling manggas. Isabella was right. Masyado kitang kinunsinte. After the signing next week, I will give you enough money to go back to the province. Doon ka na lang, Aurora. Doon ka na babagay sa gitna ng putik at kahirapan. Huwag mo nang subukang gumawa ng eksena kung ayaw mong masaktan. Humakbang si Oliver palabas ng kusina nang hindi man lang tumitingin sa mga mata ng asawa. Ang bawat hakbang niya
ay tila nag-iiwan ng malalim na sugat sa kaluluwa ni Aurora. Naiwan ang babae sa gitna ng kanyang kaharian. Ang kusina na dati ay simbolo ng kanyang kalinga, ngunit ngayon ay naging isang malamig na bilangguan. Dahan-dahang itinaas ni Aurora ang kanyang kamay. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Sinusubukang pakalmahin ang kaguluhan sa loob. Ngunit ang bawat daliri niya ay tila nawalan ng lakas. Ang kanyang paningin ay nakapako sa singit ng pinto kung saan huling nakatayo ang asawa. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay naging masakit sa pandinig. Tanging ang mahinang tunog ng kumukulong sabaw sa kaldero ang naririnig. Isang paulit-ulit na himig ng pagdurusa. Ang bawat patak ng pawis sa kanyang noo ay humahalo sa luhang tuluyan nang kumawala sa kanyang mga mata. Bumabagsak sa sahig na dati ay katuwaan niyang pinapakintab para sa kagalakan ni Oliver. Napatingin si Aurora sa kanyang kaliwang kamay sa gintong singsing na nakasuot sa kanyang palasingsingan. Ang singsing na yon na dati ay simbolo ng walang hanggang pangako ay tila naging isang kadena na bumaon na sa kanyang laman. Ang kanyang balat sa paligid nito ay namumula at mahapdi. Tila ba ang metal mismo ay sumusuka sa kasinungalingang kinapapalooban nito. Sa kailaliman ng kanyang kamalayan, isang alaala ang biglang sumulpot, ang mukha ng kanyang ina nung ibinibigay nito sa kanya ang huling pera ng pamilya. Anak, ang pag-ibig ay hindi pagsuko ng lahat. Mag-iwan ka para sa iyong sarili. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Aurora sa gitna ng kanyang pagluha. Ngayon lang niya naintindihan ang tunay na kahulugan ng mga salitang iyon. Ang pag-ibig na ibinigay niya kay Oliver ay naging sandata na ginagamit nito ngayon upang paslangin ang kanyang pagkatao. Huminga siya ng malalim. Isang paghingang puno ng gulo at sakit. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay tila sumisigaw ng pag-ayaw. Ngunit ang kanyang isipan ay nagsisimulang maglakbay sa mga kuta ng kanyang alaala. Doon, sa ilalim ng mga patong ng sakripisyo at katahimikan, ay may isang Aurora na matagal na niyang ibinaon. Ang Aurora na marunong lumaban. Ang Aurora na nakakakita ng mga kasinungalingan sa likod ng mga numero. Tiningnan niya ang kaldero ng sinigang. Ang ulam na ito ay hindi na kailanman matitikman ni Oliver na kasing sarap ng dati. Sapagkat kasabay ng paglamig ng sabaw ay ang tuluyang pagkamatay ng huling init ng pag-ibig ni Aurora para sa kanyang asawa. Tumayo siya ng tuwid kahit na ang kanyang buong pagkatao ay tila gumuho na. Inayos niya ang kanyang apron, pinunasan ang luha gamit ang likod ng kanyang kamay at dahan-dahang pinatay ang kalan. Ang apoy ay nawala, ngunit sa loob ng kanyang mga mata, isang bagong uri ng ningas ang nagsimulang mabuo. Isang malamig at mapanganib na liwanag. Sa loob ng 25 taon, siya ang naging anino ni Oliver. Ngunit ang anino, kapag nawala ang liwanag, ay siyang unang lumalamon sa lahat. Hanggang kailan mo kayang tiisin ang bawat latay ng pang-aapi bago mo ma-realize na ang kaisa-isang taong pinagkatiwalaan mo ay siya ring taong dahan-dahang kumikitil sa iyong buhay? Kaya mo bang panoorin ang iyong sariling pagguho ng walang ginagawa? O hahayaan mong ang iyong mga luha ang magsilbing tinta sa pagsulat ng iyong sariling paghihiganti? Ang bawat tahi ng karayom sa telang ito ay tila ba pagtatahi rin sa sarili kong libingan, habang ang taong pinag-alayan ko ng bawat hibla ay abala na sa paghuhukay nito. Sa sulok ng malawak at madilim na atik ng kanilang mansyon, nakaupo si Aurora sa harap ng isang lumang makinang panahi. Ito ang kaisa-isang bagay na natitira mula sa kanyang ina. Isang kalawangin at luma ng Singer na gawa sa mabigat na bakal. Hinaplos ni Aurora ang magaspang na ibabaw nito at sa bawat kanto ng makina, tila muling bumabalik ang amoy ng tuyong lupa at sariwang palay ng Pangasinan. Tila bumalik ang kanyang gunita. 25 taon na ang nakalilipas. Naaalala pa niya ang init ng sikat ng araw sa kanilang maliit na bukid habang hawak niya ang kamay ni Oliver. Noon,
Wala silang kahit ano, kundi ang mga pangarap na kasing taas ng mga bundok. Aurora, maniwala ka sa akin. Kapag nagtagumpay tayo sa Maynila, hinding-hindi mo na kailangang humawak ng putik. Isusuot ko sa iyo ang pinakamagandang seda. Bulong ni Oliver noon, habang ang mga mata nito ay punong-puno ng pag-asa na akala ni Aurora ay para sa kanilang dalawa. Dahil sa pag-ibig, ipinagbili ni Aurora ang huling piraso ng lupang pamana ng kanyang mga magulang. Ibinigay niya ang lahat ng halaga niyon kay Oliver upang makapagsimula ito ng isang maliit na patahian sa gilid ng kalsada. Si Aurora ang naging unang mananahi, ang unang taga-disenyo, at ang unang tagalinis ng sahig. Ang bawat kalyo sa kanyang mga daliri ay saksi sa bawat gabi na hindi siya natulog para lamang matapos ang mga order na naging pundasyon ng Illustre Fashion House. Ngunit ngayon, sa gitna ng karangyaan ng kanilang mansyon sa Forbes Park, naramdaman ni Aurora ang isang uri ng ginaw na hindi kayang pawiin ng kahit anong mamahaling kumot. Ang katahimikan ng malaking bahay ay tila isang dambuhalang nilalang na dahan-dahang lumalamon sa kanyang pagkatao. Ang bawat kristal na chandelier at bawat piraso ng Italian marble sa sahig ay tila mga paalala ng kanyang pagkakamali. Ang pagkakamaling ibigay ang kanyang buong mundo sa isang taong ang tingin sa kanya ay isang hagdanan lamang. Nabalik lamang ang diwa ni Aurora nang marinig niya ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa ibabaw ng lumang makina. Ang liwanag ng screen ay tila isang matalim na liwanag sa gitna ng kadiliman. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Nang sagutin niya ito, ang boses sa kabilang linya ay tila isang malamyos na musika na may halong lason. Hello, Mrs. Illustre? O baka dapat kong sabihing, former Mrs. Illustre? Ang tawa ni Isabela ay parang tunog ng nababasag na bubog, matalim at walang awa. Nabalitaan ko ang nangyari sa kusina kanina. Ang bango siguro ng sinigang mo. Amoy desperasyon. Napahigpit ang hawak ni Aurora sa gilid ng lamesa. Ang kanyang mga kuko ay tila ibig bumaon sa kahoy. Hindi siya sumagot, ngunit ang kanyang paghinga ay naging mabigat at puno ng pagtitimpi. Alam mo, Aurora, naawa ako sa'yo. Pagpapatuloy ni Isabela, ang bawat salita ay tila isang sampal na paulit-ulit. Oliver needs a muse, a queen, not a cook. Sa merger na mangyayari, ako ang magiging mukha ng bagong Illustre. At ikaw? You're just a footnote in his success story. Isang lumang tela na kailangang itapon dahil puno na ng mantsa. Tapos ka na ba? Ang boses ni Aurora ay mahina, ngunit may lalim na tila bagaling sa kailaliman ng isang tuyong balon. Hindi pa ako tapos, dear. Gusto ko lang ipaalala sa'yo na kahit anong kapit mo, wala ka nang babalikan. Oliver and I, we are the future. Ikaw ang nakaraan na pilit na niyang kinakalimutan. Pinatay ni Aurora ang tawag. Hindi niya hinayaang makita ng kaaway ang kanyang kahinaan. Ngunit pagkababa ng telepono, ang kanyang buong katawan ay tila naging paralisado. Ang bawat salita ni Isabela ay tila isang kumpirmasyon ng lahat ng kanyang kinatatakutan. Sa kanyang galit, naitulak niya ang ilang mga lumang folder na nakapatong sa ilalim ng makina. Nagkalat ang mga papel sa sahig. Dahan-dahan siyang yumukod upang pulutin ang mga ito. Ang kanyang mga tuhod ay tila gawa sa marupok na salamin. Ngunit isang puting sobre ang nakakuha ng kanyang pansin. Ito ay nakasuksok sa isang lumang notebook na ginagamit niya noon sa pagtatala ng mga sukat ng mga kliyente. Nang buksan niya ang sobre, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Hindi ito mga sulat ng pag-ibig o mga lumang resibo. Ang mga ito ay mga bank statement at legal notices mula sa mga hindi kilalang lending institutions. Sa bawat pahina, ang pangalang nakasulat sa itaas ay hindi kay Oliver, kundi ang kanya, Aurora Madrigal Illustre. Nanginig ang mga kamay ni Aurora habang binabasa ang mga numero. Milyon-milyong piso ang utang na nakapangalan sa kanya.
mga utang na hindi niya kailanman nilagdaan. Ang mga petsa ay tumutugma sa mga panahong abala si Oliver sa pagpapalawak ng kumpanya at sa mga panahong sinasabi nito sa kanya na, "Huwag ka nang mag-alala sa pera, ako na ang bahala." Napagtanto ni Aurora ang katotohanan na mas masakit pa sa anumang sampal. Hindi lang siya ipinagpalit ni Oliver sa mas bata at mas maganda. Hindi lang siya itinatapon sa probinsya. Ginamit ni Oliver ang kanyang pangalan upang gawing panangga sa lahat ng mga iligal na transaksyon nito. Inihanda ni Oliver ang kanyang pagbagsak ng mas maaga pa kaysa sa inaasahan niya. Kung mangyayari ang merger, ang lahat ng yaman ay mapupunta kay Oliver, habang ang lahat ng utang at pananagutan sa batas ay maiiwan sa mga balikat ni Aurora. Ang bawat hibla ng kanyang pagtitimpi ay tila biglang napatid. Ang katahimikan sa atik ay napalitan ng isang mabigat na atmosfera ng panganib. Ang Aurora na dating marunong magpatawad ay tila dahan-dahang nalulusaw. At sa kanyang lugar ay may nabubuong isang estranghero, isang babaeng wala nang mawawala dahil ang lahat ay ninakaw na sa kanya. Paano mo haharapin ang bukas kung ang mismong taong nangako ng proteksyon ay siya palang naglagay ng bitag sa bawat hakbang mo? Kaya mo bang manatiling mabuti sa isang mundong ang tanging kapalit ng iyong kabutihan ay ang iyong sariling pagkawasak? Maging ang sarili mong ina ay tinatrato mong parang basura, Oliver. Paano pa kaya ang asawang nagbigay sa iyo ng lahat? Ang boses ni Doña Remedios ay mahina, putol-putol, dahil sa hirap ng paghinga, ngunit puno ng awtoridad na tila ba nanggagaling sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Sa loob ng malawak na silid na amoy gamot at alkohol, ang matandang babae ay nakahiga sa kanyang kama. Ang kanyang mga kamay na kulubot ay mahigpit na nakahawak sa kamay ni Aurora. Si Aurora ay nakaupo sa gilid ng kama, tahimik na pinupunasan ang noo ng kanyang banyera. Ang bawat haplos ng basang bimpo ay puno ng pag-iingat, isang pag-aalagang hindi kailanman naramdaman ni Doña Remedios mula sa sarili niyang anak. Sa labas ng silid, maririnig ang mahinang tawanan at ang tunog ng mga basong nagtatamaan. Isang hudyat na ang mansyon ay muling naging entablado ng isa sa mga walang katapusang selebrasyon ni Oliver para sa kanyang nalalapit na tagumpay. "Hayaan mo na siya, Nay," bulong ni Aurora. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid. "Masaya lang siya dahil sa merger. Malaking bagay ito para sa Illustre Fashion House." "Hindi, Aurora." Ang matanda ay napapikit ng mariin. "Hindi kaligayahan ang nakikita ko sa aking anak. Kasakiman yan. Isang uri ng sakit na lalamon sa lahat ng kanyang minahal. At ikaw, anak, ikaw ang unang biktima." Biglang bumukas ang pinto ng silid nang walang pasabi. Pumasok si Oliver. Ang kanyang mukha ay mapula dahil sa iniinom na alak. At ang kanyang mga mata ay naniningkit sa inis. Humahalimuyak sa kanyang paligid ang amoy ng mamahaling whiskey na humahalo sa halimuyak ng pabango ng babaeng iniwan niya sa baba. "Nay, bakit ba hanggang dito sa itaas ay naririnig ko ang sermon mo?" Reklamo ni Oliver habang naglalakad ng pasuray-suray patungo sa paanan ng kama. "Dapat ay nagpapahinga ka na lang. At ikaw, Aurora, hindi ba sinabi ko sa iyo na bumaba ka at asikasuhin ang mga bisita? Bakit ka nagpapakulong dito sa amoy ospital na kwartong ito?" "Oliver, may sakit ang nanay mo," mahinahong sagot ni Aurora. Bagaman ang kanyang puso ay nagsisimula nang bumilis ang tibok. "Kailangan niya ng kasama. May mga katulong tayo para dyan," sigaw ni Oliver. Ang kanyang boses ay nagpayanig sa mga kristal na dekorasyon sa silid. "You are my wife, Aurora. Your place is beside me, sailing and looking pretty in front of my business partners. Pero anong ginagawa mo? You look like a miserable nurse. Nakakahiya ka." Tumingin si Oliver sa mga katulong na nakatayo sa may pinto, sina Maring at Nena, na kapwa nakayuko sa takot. "Tingnan ninyo ang amo ninyong babae. Sa halip na magmukhang reyna ng bahay na ito, mas gusto pa niyang maging kauri ninyo. Sige,
Pagmasdan ninyo siya ng mabuti para malaman ninyo kung gaano siya kahina. Ang mga salitang yon ay tila mga latay ng latigo sa likod ni Aurora. Nakita niya ang awang nararamdaman ng mga katulong para sa kanya. At iyon ang pinakamasakit sa lahat. Ang kaawaan ka ng mga taong dapat ay pinagsisilbihan mo. Ang kanyang dangal ay dahan-dahang tinatapak-tapakan sa harap ng sarili niyang mga tauhan. Oliver, umalis ka na rito. Utos ni Doña Remedios. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Huwag mong saktan ang asawa mo sa harap ko. Whatever nay, just make sure she goes down after 5 minutes. Kung hindi, huwag kang magtataka kung bukas ay wala na siyang kwarto sa bahay na ito. Wika ni Oliver bago tumalikod at lumabas. Ang bawat hakbang niya ay tila isang paghamak sa lahat ng sakripisyo ni Aurora. Naiwang muli ang katahimikan sa silid, isang katahimikang mas mabigat pa kaysa sa ingay ng sigawan. Hinawakan ni Doña Remedios ang pisngi ni Aurora. Ang mga mata ng matanda ay puno ng luhang hindi na kumawala. Anak, ang bahay na ito ay gawa sa bato. Ngunit ang puso ng anak ko ay naging semento na. Hikbi ng matanda. Huwag mong hintayin na tuluyan kanyang ibaon sa ilalim ng kanyang mga ambisyon. Pagkalipas ng ilang oras, nang makatulog na ang matanda at tumahimik na ang ingay sa ibaba, lumabas si Aurora upang kumuha ng mainit na tubig. Habang dumadaan sa may library, nakita niya ang basurahan sa gilid ng mesa ni Oliver na puno ng mga pinagpunit-punit na papel. Isang bagay ang kumuha ng kanyang pansin. Isang makapal na dokumento na tila hindi sinasadyang nahulog sa tabi ng basurahan sa halip na sa loob nito. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang mga hakbang ay tila mga anino na hindi gumagawa ng tunog. Pinulot niya ang dokumento. Ang unang pahina ay may titulong Confidential Draft, Illustre Global Merger Agreement, Final Version. Binuklat ni Aurora ang mga pahina ng may nanginginig na mga kamay. Sa gitna ng mga teknikal na salita at mga numero, isang talata ang tila nagliwanag sa kanyang paningin. Ito ay isang bahagi ng kasunduan na tungkol sa pagmamay-ari ng mga intelektual na ari-arian at mga orihinal na puhunan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang mabasa ang isang pangalan na hindi niya inaasahang makikita sa isang dokumentong inihanda ni Oliver. Ang pangalang iyon ay nakatali sa isang provision na tinatawag na The Founder's Legacy Clause. Ano ang kinalaman ng kanyang yumaong biyena na lalaki sa isang merger na nagaganap makalipas ang 10 taon ng pagkamatay nito? Bakit pilit na itinatago ni Oliver ang partikular na pahinang ito? At ano ang nakasulat sa likod ng mga numero na maaring magpabago sa kapalaran ng lahat? Sa kailaliman ng gabi, sa gitna ng mansyong tila naging isang libingan ng mga lihim, natuklasan ni Aurora na ang susi sa kanyang kaligtasan ay maaring nakatago sa mismong papel na itinapon na ng kanyang asawa. Gaano kalayo ang kaya mong itakbo upang takasan ang isang katotohanang matagal mo nang ibinaon? At paano kung ang mismong papel na akala mo ay basura ang siyang magsisilbing mapa mo patungo sa katarungang matagal nang ipinagkait sa'yo? Ang mga numero sa papel na ito ay hindi lamang mga simbolo ng yaman. Ang mga ito ay mga bakas ng dugo, pawis, at bawat luhang ibinuhos ko habang ang taong mahal ko ay abala sa pagbuo ng sarili niyang mundo sa ibabaw ng aking pagkawasak. Sa loob ng kanyang silid, habang ang buong mansyon ay nababalot na ng katahimikan ng madaling araw, nakaupo si Aurora sa ilalim ng maliit na liwanag ng isang lamp sa tabi ng kanyang kama. Ang mga papel na nakuha niya mula sa basurahan ni Oliver ay nakalatag sa kanyang kandungan. Sa bawat paglipat niya ng pahina, ang tunog ng papel ay tila isang babala sa katahimikan ng gabi. Dahan-dahang gumalaw ang mga daliri ni Aurora sa mga kolum ng mga numero. Maraming taon na ang lumipas mula noong huli siyang humawak ng mga financial statement. Ngunit ang talas ng kanyang isip sa pag-aanalisa ng mga balanse ay tila isang bisikleta
na hinding-hindi niya nakalimutang sakyan. Siya ang utak sa likod ng unang budget ng Illustre Fashion House. Siya ang nakakaalam kung paano magtipid upang makabili ng unang batch ng tela. Isang kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa kanyang mga ugat nang makita niya ang mga discrepancy sa mga account. Ang bawat maling numero ay tila isang sigaw ng pagnanakaw. Napansin niya ang The Founder's Legacy Clause. Ito ay isang tago at maliit na bahagi ng kontrata na tila sinadyang ilagay sa pinakahuling bahagi ng dokumento, sa likod ng mga teknikal na terminolohiya na kahit si Oliver ay malamang na hindi binigyang pansin. Kung ang kumpanya ay sumailalim sa isang merger at napatunayang mayroong maling paggamit ng pondo o immoral na gawain ng pangunahing tagapamahala, ang karapatan sa pagpapasya ay babalik sa co-founder o sa tagapagmana ng orihinal na puhunan. Basa ni Aurora sa kanyang isipan, ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis na tila isang tambol sa gitna ng digmaan. Naalala niya ang kanyang biyenan na si Don Vicente. Noong nabubuhay pa ito, palagi itong nakatitig sa kanya ng may paghanga at pag-aalala. Aurora, ikaw ang tunay na pundasyon ng pamilyang ito. Huwag mong hahayaan na mawala ang lahat ng pinaghirapan mo, madalas na sabihin ng matanda bago ito pumanaw. Ngayon lang naintindihan ni Aurora na ang sugnay na yon ay isang proteksyong inihanda ng matanda para sa kanya, isang sandata na matagal nang naghihintay na mahawakan ng kanyang mga kamay. Kinabukasan, sa ilalim ng init ng araw sa isang tahimik at lumang opisina sa Binondo, hinarap ni Aurora ang isang lalaking may maputing buhok at matalas na mga mata. Si Attorney Mateo, ang matalik na kaibigan at abogado ni Don Vicente. Matagal na kitang hinihintay, Aurora. Wika ng matanda habang inilalagay ang isang baso ng mainit na tsaa sa harap niya. Ang tunog ng baso sa ibabaw ng kahoy na mesa ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng isang bagong kabanata. Alam kong darating ang araw na lalabas ka mula sa mga anino ni Oliver. Attorney Mateo, totoo ba ito? Tanong ni Aurora. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pag-asa at takot. Maari ko bang bawiin ang lahat? Ang Illustre? Ang mga ari-arian? Ang lahat ng kinuha niya sa akin? Tumingin si Attorney Mateo nang diretso sa mga mata ni Aurora. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay naging mabigat. Tila ba bawat segundo ay may timbang ng ginto. Ang sugnay na yan ay nilikha ni Don Vicente dahil kilala niya ang sarili niyang anak. Alam niyang darating ang oras na lalamunin si Oliver ng sarili niyang ambisyon. Ngunit kailangan mong maintindihan, Aurora, hindi ito madali. Uminom ng kaunting tsaa ang abogado. Ang usok nito ay humahalo sa amoy ng mga lumang libro sa paligid. To activate the Founder's Legacy Clause, you need more than just financial proof. You need to prove total moral failure and breach of trust as a partner. It means exposing everything. Ang bawat sakit, ang bawat sampal, ang bawat pagtataksil. Lahat iyan ay kailangang maging publiko. Sandaling tumigil ang abogado at lalong naging seryoso ang kanyang mukha. There is only one way to take back your empire, Aurora. But you have to be ready because the price of your victory is your honor. Kailangan mong aminin sa buong mundo kung gaano ka kinaladkad at hinamak ng asawa mo. Are you willing to be the woman who was cheated in front of everyone just to get your revenge? Natahimik si Aurora. Ang mga salita ni Attorney Mateo ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang nag-aapoy na pagnanais. Ang kanyang dangal, ang kaisa-isang bagay na pilit niyang pinanghahawakan sa gitna ng lahat ng dumi, ay kailangang isakripisyo. Ang sikat ng araw na dumadaan sa bintana ay tumatama sa kanyang mukha. Ngunit sa loob ng kanyang puso, tila may isang malaking bagyo na nagbabadya. Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na sanay sa paggawa, sanay sa pagtitimpi, at ngayon ay kailangang matutong humawak ng espada. Kaya mo bang hubaran ang iyong sarili
sa harap ng mapanghusgang mata ng mundo para lamang makuha ang katarungang nararapat sa'yo? O mas pipiliin mo bang manatiling disenteng asawa habang unti-unti kang pinapatay ng sarili mong katahimikan? Ang bawat kanto ng bahay na ito ay may bakas ng aking pagod. Ngunit bakit tila naging estranghero ako sa sarili kong tahanan? O baka naman, matagal na akong pinalayas ng iyong kawalan ng puso. Hindi ko lang napansin dahil abala ako sa pagmamahal sa'yo. Maliwalas ang sikat ng araw na dumadaloy sa malalaking bintana ng mansyon, ngunit para kay Aurora, ang bawat sinag ng liwanag ay tila nanunukso sa kanyang nagdidilim na mundo. Hawak niya ang isang malambot na basahan, dahan-dahang pinupunasan ang mga antigong florera sa sala. Ito ang kanyang ritual tuwing umaga, ang siguraduhing maayos ang lahat para sa paggising ni Oliver. Ang pag-aalagang ito, ang kanyang wika ng pag-ibig, isang wikang tila hindi kailanman natutunang basahin ng kanyang asawa. Ang katahimikan ay biglang napatid nang bumukas ang malaking pintuan. Pumasok si Isabela, suot ang isang matingkad na pulang dress na tila isang bukas na sugat sa gitna ng maputing sala. Kasunod niya ang dalawang lalaking may dalang mga sukat at mga sampol ng pintura. Dito natin ilalagay ang bagong chandelier, wika ni Isabela habang itinuturo ang kisame. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki na tila siya na ang may-ari ng bawat hibla ng alikabok sa bahay na yon. At ang dingding na ito, masyadong luma ang kulay. Pinturahan natin ng modern slate. Masyadong amoy antigo ang bahay na ito. Kailangang palitan ang lahat. Huminto si Aurora sa kanyang ginagawa. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig at ang kanyang lalamunan ay tila tiniklan ng tuyong abo. Isabela, anong ginagawa mo rito? At bakit may mga dala kayong pintura? Tumingin si Isabela kay Aurora, mula ulo hanggang paa, na may halong pandidiri. O Aurora, hindi mo ba nabalitaan? Oliver asked me to redecorate. Sabi niya, masyadong depressing ang vibe ng mansyon. It reflects the owner, I guess. Kaya heto, I'm bringing some life back to this place. Naglakad si Isabela patungo sa isang maliit na lamesa kung saan nakapatong ang kaisa-isang litrato ng mga magulang ni Aurora. Walang pasabi niyang kinuha ito at ibinigay sa isa sa mga lalaki. Itapon mo ito. This frame is so cheap, it doesn't match the new aesthetic. Wag! Ibigay mo sa akin yan. Halos magmakaawa ang boses ni Aurora habang sinusubukan niyang bawiin ang litrato. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Bawat pintig ay tila isang pagsabog sa loob ng kanyang dibdib. Ang litratong yon, ang kaisa-isang bagay na nagpapaalala sa kanya kung sino siya bago siya naging ginang ilustre. What's the commotion here? Ang boses ni Oliver ay galing sa itaas ng hagdan. Pababa siya habang inaayos ang kanyang kurbata. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Oliver, ipinapatapon niya ang litrato ni na tatay. Sumong ni Aurora, ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mangilid ang luha. Sabi niya, pinapalitan mo raw ang kulay ng bahay natin. Lumapit si Oliver at tumayo sa tabi ni Isabela. Inakbayan niya ang dalaga sa harap mismo ni Aurora, isang kilos na tila isang saksak sa gitna ng sikmura ng kanyang asawa. Aurora, stop being so dramatic. Malamig na wika ni Oliver. The house needs a makeover for the merger celebration next week. At aminin mo, wala kang taste sa interior design. Isabela is a professional. Hayaan mo na siyang gawin ang trabaho niya. Pero Oliver, bahay natin ito. Bahay ko ito, Aurora. Pagtatama ni Oliver, ang kanyang boses ay tila isang pader ng yelo. I bought this with my money, my success. At kung hindi mo kayang makisama sa mga pagbabagong gusto ko, baka nga tama si Isabela. Masyado ka nang outdated para sa mundong ito. Sinubukan ni Aurora na abutin ang litrato mula sa kamay ng lalaki, ngunit hinarang siya ni Oliver. Sa isang marahas na pagkilos, itinulak ni Oliver ang balikat ni Aurora upang ilayo ito.
Hindi naman malakas ang pagkakatulak, ngunit dahil sa panghihina ng kanyang mga tuhod, napaupo si Aurora sa sahig. Ang tunog ng kanyang pagbagsak ay tila isang malakas na hudyat ng kanyang huling pagkatalo bilang asawa. Nanatili siyang nakaupo sa malamig na marble. Ang kanyang palad ay nakadapo sa sahig. Doon, sa ibaba, nakita niya ang isang maliit na lamat sa sahig na siya mismo ang nakapansin noong unang araw nilang lumipat. Isang lamat na pilit niyang itinago sa pamamagitan ng pagpapakintab. Look at her, tawa ni Isabella habang nakasandal sa dibdib ni Oliver. Para siyang basahang itinapon sa kanto. Oliver, sigurado ka bang hindi siya kailangan ng psychiatric help? She's becoming obsessed with these old things. Tiningnan ni Oliver ang asawang nakasalampak sa sahig. Walang awa, walang pagsisisi, tanging pagkabagot lamang ang makikita sa kanyang mga mata. Just finish the cleaning, Aurora. Pagkatapos niyan, pumasok ka na sa kwarto mo at wag nang lumabas hanggat hindi kita tinatawag. You're ruining the mood. Umalis ang dalawa habang nagtatawanan. Iniwan si Aurora sa gitna ng sala na unti-unti nang binabaklas ang pagkatao. Dahan-dahang gumapang si Aurora patungo sa basurahan kung saan itinapon ang litrato ng kanyang mga magulang. Kinuha niya ang basag na frame, ang bubog nito ay humiwa sa kanyang daliri, ngunit hindi niya naramdaman ang sakit ng sugat. Mas matindi ang sakit ng pagkaalam na sa loob ng bahay na itinayo niya mula sa sariling sakripisyo, siya na ang itinuturing na basura. Lumapit pa si Oliver at may malamig na ekspresyong dumampot ng tissue mula sa counter. Mabagal niyang pinunasan ang tumalsik na sabaw sa mamahalin niyang manggas, tila labis na nandidiri, kahit sa simpleng pagdampi nito sa kanya. Tama si Isabella. Malamig niyang sambit. Sobra kitang pinagbigyan. Sandali siyang tumitig kay Aurora bago muling nagsalita. Bawat salita ay parang matalim na patalim na unti-unting ibinabaon. Pagkatapos ng pirmahan sa susunod na linggo, bibigyan kita ng sapat na pera para makabalik sa probinsya. Doon ka na lang mamuhay, Aurora. Mas bagay ka roon, sa hirap at sa putik na pinanggalingan mo. Bahagya siyang yumuko palapit, mabigat at mapanganib ang tono ng kanyang boses. At huwag mong subukang gumawa ng gulo kung ayaw mong ikaw mismo ang mapahamak. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pag-asa na magbabago pa si Oliver ay tuluyan ng napatid. Ang Aurora, na marunong magmakaawa, ay namatay na sa sahig ng mansyong iyon. Ang tanging natitira ay isang babaeng may matalas na alaala at isang pusong kasing tigas na ng batong itinuturing ni Oliver na kanyang pag-aari. Inayos niya ang kanyang pagkakaupo, pinunasan ng dugo sa kanyang damit, at tumingin sa taas kung nasaan ang silid ni Oliver. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha, kundi ng isang uri ng determinasyon na kasing lamig ng sementong nagpapatibay sa bahay na ito. Kung ibig ninyong pinturahan ang bahay na ito ng bago, sige. Ngunit siguraduhin ninyong sapat ang kapal ng pintura upang itago ang lahat ng lihim na sisirain ko sa harap ng inyong mga mata. Paano mo tatanggapin ang katotohanang ang taong pinangakuan mo ng habang buhay ay siya palang unti-unting pumapatay sa bawat alaala ng iyong pinagmulan? Kaya mo bang panoorin ang iyong sariling kasaysayan na itinatapon sa basurahan? O gagamitin mo ang bawat piraso ng basag na bubog upang iukit ang iyong sariling landas patungo sa paglaya? Ang bawat numero sa spreadsheet na ito ay tila mga patak ng laso na unti-unting pumapatay sa kumpanyang itinayo ko sa loob ng 25 taon. Akala mo ba, Oliver, ay sapat na ang itago ang iyong mga dumi sa likod ng mga komplikadong codes? Nakalimutan mo yata na bago ka naging CEO, ako ang nagturo sa iyo kung paano magbilang ng kita at lugi. Sa gitna ng malalim na gabi, habang ang buong mansyon ay tila isang dambuhalang libingan ng mga patay na pangarap, nakaupo si Aurora sa loob ng madilim na home office ni Oliver. Ang tanging liwanag sa silid
ay nanggagaling sa asul na sinag ng computer screen na nagbibigay ng isang nakapanlulumong anyo sa kanyang mukha. Dahan-dahang gumalaw ang kanyang mga daliri sa keyboard. Ang bawat mahinang tunog ng pagpindot ay tila ba kumpas ng isang orasan na nagbibilang ng nalalabing oras ng kanyang pagtitiis. Ang lamig ng aircon sa silid ay tila humahaplos sa kanyang mga braso, ngunit mas matindi ang ginaw na nararamdaman niya sa kanyang kalooban habang binubuksan ang mga folder na may pamagat na Project Phoenix, ang merger na inaasahan ni Oliver na magiging rurok ng kanyang kapangyarihan. Tila bumalik ang kanyang alaala noong sila ay nagsisimula pa lamang sa isang maliit na kwarto sa Quiapo. Noon, sa ilalim ng isang pundidong bumbilya, si Aurora ang nag-aayos ng mga resibo habang si Oliver ay natutulog na dahil sa pagod. Ang bawat sentimo ay kanyang binibilang upang siguraduhin na may pambayad sila sa kuryente. Ang pagmamahal niya noon ang nagbigay sa kanya ng tiyaga. Ngunit ang tiyagang iyon ngayon ay nagbago na. Naging isang matalas na kasangkapan upang gupitin ang mga tali ng kanyang pagkabigo. Nang mabuksan niya ang huling file, ang kanyang paghinga ay biglang huminto. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang binabasa ang mga transaksyon patungo sa isang offshore account sa Cayman Islands. Ang pangalan ng benepisyaryo ay hindi Illustre Fashion House, kundi Isabella Mondragon. Niloloko mo ang mga investors, Oliver. Bulong ni Aurora sa gitna ng katahimikan. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang uri ng puot na kasing init ng kumukulong lava. Plano mong ubusin ang pondo ng kumpanya at iwanan akong may pananagutan sa lahat ng utang, habang kayong dalawa ay magpapakasasa sa yaman sa ibang bansa. Mahigpit niyang idiniin sa kanyang dibdib ang basag na litrato na para bang yun na lamang ang natitirang piraso ng mundong minsan niyang pinanghawakan. Mabigat ang kanyang paghinga, paputol-putol at puno ng sakit na tila bawat paghinga ay unti-unting nagpapaalam sa dating siya na minsang marunong pang umasa. Ang mainit na dugong dahan-dahang umaagos mula sa kanyang sugat ay sumanib sa malamig na luhang walang tigil na pumapatak sa kanyang balat. Ang kanyang katapatan ay naging isang malaking biro para sa 2 taong kasalukuyang natutulog ng mahimbing sa kabilang silid. Dahan-dahan niyang isinaksak ang isang maliit na USB drive sa computer. Ang liwanag ng indicator nito ay kumikislap-kislap na tila isang mabilis na tibok ng puso. Sinimulan niyang kopyahin ang bawat ebidensya ng maling paggamit ng pondo, bawat pekeng invoice at bawat dokumentong nagpapatunay na ang merger ay isang malaking panloloko. Habang hinihintay ang pagtatapos ng paglilipat ng mga file, napansin ni Aurora ang isang maliit na notebook sa gilid ng mesa. Binuklat niya ito at nakita ang isang sulat kamay na listahan ng mga ari-ariang plano ni Oliver na itapon, kabilang na ang ancestral house ng kanyang pamilya sa Pangasinan na kinuha ni Oliver bilang collateral noong nakaraang taon. Isang mapait na luha ang pumatak sa ibabaw ng notebook, nabasa ang papel at naging sanhi ng pagkalat ng tinta. Ang bawat patak ng kanyang luha ay tila isang huling paalam sa babaeng naniwala sa mga pangako. Ang Aurora, na marunong magmahal, nang walang kapalit ay dahan-dahang nalulusaw sa dilim ng silid na yon. Biglang narinig ni Aurora ang mahinang tunog ng pagpihit ng doorknob mula sa labas. Ang kanyang buong katawan ay tila naging bato sa takot. Ang kanyang puso ay tumibok ng napakabilis. Tila ba ibig nitong kumawala sa kanyang tadyang. Mabilis niyang pinatay ang screen ng computer, ngunit ang USB drive ay hindi pa tapos sa pagkopya. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging nakakasakal. Ang bawat segundong lumilipas ay tila 1 taon ng paghihirap. Narinig niya ang mga yabag ni Oliver sa labas ng pinto, papalapit ng papalapit. Aurora, bakit gising ka pa? Ang boses ni Oliver ay paos, puno ng hinala, habang dahan-dahang bumubukas ang pinto.
Nagpapasok ng isang guhit ng liwanag mula sa hallway na tumatama sa gitna ng sahig. Mabilis na tumayo si Aurora, hinarangan ang view ng computer gamit ang kanyang katawan, habang ang kanyang mga kamay ay nakatago sa kanyang likuran. Pilit na hinuhugot ang USB drive kahit hindi pa ito tapos, ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga mata ay puno ng kaba. Ngunit sa likod ng takot na yon ay isang matibay na pader ng determinasyon. Anong gagawin mo kapag ang taong pumatay sa iyong kaligayahan ay nakatayo na sa iyong harapan, handang alamin ang huling lihim na magliligtas sa iyo? Kaya mo bang panatilihin ang iyong maskara ng kahinaan? O hahayaan mong ang puot sa iyong mga mata ang maging mitya ng iyong maagang pagkagapi? Alam ko ang ginagawa mo, Aurora. Huwag kang lilingon kung ayaw mong mabulilyaso ang lahat ng pinaplano mo. Ang boses na yon, na nanggaling sa isang hindi kilalang numero sa kanyang cellphone, ay tila isang malamig na kutsilyo na dumaan sa likod ni Aurora. Kasalukuyan siyang nakatayo sa gitna ng mataong bangketa sa kanto ng Ayala Avenue, habang ang ingay ng mga sasakyan at ang bugso ng mainit na hangin mula sa mga bus ay humahampas sa kanyang mukha. Nanginginig ang mga daliri ni Aurora habang hawak ang kanyang telepono. Ang kanyang puso ay tumitibok ng napakabilis. Tila ba ibig nitong bumutas sa kanyang dibdib. Sino ang taong ito? Paano nito nalaman ang tungkol sa USB drive na nakatago sa pinakailalim ng kanyang bag? Ang pakiramdam ng pagiging espiya sa sariling buhay ay nagsisimulang maging isang mabigat na pasanin na tila hindi na niya kayang dalhin. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob ng isang maliit at lumang simbahan sa gilid ng kalsada upang tumakas sa ingay ng mundo. Ang amoy ng natutunaw na kandila at ang lamig ng semento sa loob ng kapilya ay nagbigay sa kanya ng panandaliang kapanatagan. Naupo siya sa pinakahuling hilera ng mga upuang kahoy, ang tunog ng kanyang mga hakbang ay tila ba muling bumubuhay sa mga multo ng kanyang nakaraan. Doon, sa gitna ng mga anino ng mga santo, lumapit ang isang babaeng nakasuot ng simpleng blusa at kupas na maong. Ang kanyang mukha ay puno ng mga guhit ng pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay may ningas na tila ba nanggagaling sa isang apoy na matagal nang kinikimkim. Ako si Elena, bulong ng babae habang tumatabi kay Aurora. Ang kanyang boses ay paos, tila ba marami ng luhang dumaan sa kanyang lalamunan. Dating chief accountant ng Illustre Fashion House bago ako pinalayas ni Oliver dahil tumanggi akong pirmahan ang mga peking invoice para kay Isabella. Tumingin si Aurora kay Elena. Sa mga mata ng babaeng ito, nakita niya ang sarili niyang refleksyon. Isang babaeng ginamit, itinapon at kinalimutan. Isang uri ng kurot sa puso ang naramdaman ni Aurora. Isang pakiramdam ng pakikipagkapwa-tao na matagal nang nawala sa kanyang buhay sa mansyon. Bakit mo ako tinutulungan? Tanong ni Aurora. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na bulong sa gitna ng katahimikan ng simbahan. Dahil ang utang na loob ko sa tatay ni Oliver kay Don Vicente ay hindi pa nababayaran. Sagot ni Elena habang may kinukuha mula sa kanyang lumang bag. Inilabas niya ang isang maliit na piraso ng pandesal at pinaghatian nila ito. Isang simpleng pagkilos na nagpaalala kay Aurora sa kanyang kabataan sa probinsya, noong ang kaligayahan ay matatagpuan pa sa mga maliliit na bagay. At dahil gusto kong makitang gumuho ang imperyong itinayo ni Oliver sa ibabaw ng mga pangarap nating mga babae, inabot ni Elena ang isang makapal na brown envelope. Narito ang mga tunay na payroll records. Makikita mo rito na ang mga ghost employees na binabayaran ng kumpanya ay napupunta ang pera sa account ng kapatid ni Isabella. Ito ang kulang sa ebidensya mo, Aurora. Naramdaman ni Aurora ang bigat ng sobre sa kanyang kandungan. Ito na ang huling piraso ng puzzle. Ngunit kasabay ng pagkakaroon ng lakas ay ang pagdagsa ng isang matinding takot. Ang bawat hakbang niya palapit sa katarungan ay isang hakbang din palayo sa kaligtasan. Mag-ingat ka, Aurora. Babala ni Elena
Bago ito tumayo at dahan-dahang lumabas ng simbahan, muling nawala sa gitna ng madilim na anino ng mga pintuan. Si Oliver ay parang sugat na may nana. Kapag pinisil mo, lalabas ang lahat ng dumi at baka pati ikaw ay madamay sa lason. Naiwan si Aurora na mag-isa, nakatitig sa krus sa dulo ng altar. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang panalangin para sa lakas. Ang katahimikan sa loob ng simbahan ay naging saksi sa pagbubuo ng isang alyansang hindi inasahan ni Oliver, ang alyansa ng mga taong kanyang minaliit. Pag-uwi niya sa mansyon, sinalubong siya ni Oliver sa may grand staircase. May hawak itong baso ng alak at isang ngising tila ba nanunukso. Mabuti at nandito ka na, Aurora. Wika ni Oliver. Ang bawat salita ay tila may kasamang malansang amoy ng pagtataksil. Inilipat na namin ang petsa ng merger party. It will be this Friday. At gusto kong maghanda ka. Isabella will be presenting the new collection. At ikaw ang tatayo sa tabi ko bilang simbolo ng katatagan ng ating pamilya. Lumapit si Oliver at hinawakan ng baba ni Aurora. Pinilit itong tumingin sa kanyang mga mata. Huwag kang gagawa ng kahit anong ikahihiya ko, Aurora. Isang gabi lang ito. Pagkatapos nito, malaya ka na sa akin. Malaya ka nang mabulok sa kahit anong sulok na gusto mo. Naramdaman ni Aurora ang lamig ng mga daliri ni Oliver sa kanyang balat. Ang kanyang sikmura ay bumaliktad sa diring nararamdaman, ngunit nanatiling blanko ang kanyang mukha. Sa likod ng kanyang mga mata, ang imahe ng brown envelope ni Elena ay tila nagbibigay sa kanya ng isang uri ng kapangyarihan na hindi kailanman maiintindihan ni Oliver. Oo, Oliver, sagot ni Aurora. Ang kanyang boses ay tila isang mahinang pagsuko na kailangan niyang ipakita. Gagawin ko ang gusto mo. Habang paakyat si Oliver sa itaas, ang bawat yabag ng kanyang sapatos ay tila isang paalala ng paparating na paghuhukom. Naiwan si Aurora sa ibaba. Nakahawak sa kanyang bag, kung saan nakatago ang kinabukasan ng Illustre Fashion House. Hanggang kailan mo kayang maging anino ng taong unti-unti kang pinapatay, habang ang iyong mga kamay ay abala na sa paghuhukay ng kanyang sariling libingan? Kaya mo bang ngumiti sa harap ng mga taong humahamak sa'yo, habang sa loob mo ay alam mong ang bawat segundo ay isang hakbang patungo sa kanilang pagkawasak? Hindi ka nababagay sa telang ito, Aurora. Mukha kang basahan na pilit binalutan ng seda. Kahit anong gawin mo, hindi mo maitatago ang amoy ng kusina at dumi ng probinsya na nakakabit na sa balat mo. Ang mga salitang yun ni Oliver ay tila mga latay ng latigo habang tinitingnan niya si Aurora sa harap ng malaking salamin sa kanilang master bedroom. Nakasuot si Aurora ng isang lumang bestido na siya rin ang nagtahi 10 taon na ang nakalilipas. Isang itim na terno na yari sa dekalidad na satin. Ngunit para kay Oliver, ito ay isang basurang dapat nang itapon. Ang kanyang asawa ay abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling relo. Ang bawat kilos nito ay puno ng pagmamayabang, habang si Aurora ay nananatiling nakatayo, tila isang rebulto ng pagtitiis. Sa labas ng kanilang bintana, ang mga ilaw ng Makati ay kumukutitap na tila mga diamanteng nagkalat sa pelos na kadiliman. Ngayong gabi, ang engranding selebrasyon para sa $6 bilyong na merger ng Illustre Fashion House. Ang hangin sa loob ng silid ay naging manipis at malamig, puno ng tensyon na tila isang kwerdas ng gitara na anumang oras ay maaari ng mapatid. Dahan-dahang itinaas ni Aurora ang kanyang mga kamay upang ayusin ang kurbata ni Oliver, isang gawi na ginagawa niya sa loob ng 25 taon. Ngunit sa pagkakataong ito, mabilis na tinabig ni Oliver ang kanyang mga kamay. Ang tunog ng pagtama ng balat sa balat ay naging mabilis at matalim sa gitna ng katahimikan. Isang mariing pagtanggi na tila ba ang haplos ni Aurora ay may dalang sumpa. "Huwag mo akong hawakan," bulyaw ni Oliver. Ang kanyang boses ay tila isang bakal na kinaladkad sa semento. "Isabella is waiting for me downstairs,"
At ayaw kong makita ka ng mga tao na nakabuntot sa akin na parang isang alalay. Manatili ka sa likod, Aurora. Doon ka lang nababagay. Sa anino. Pagbaba nila sa grand ballroom ng isang mamahaling hotel sa Makati, ang amoy ng mamahaling wine at ang bango ng mga imported na bulaklak ay agad na sumalubong sa kanila. Ang liwanag mula sa dambuhalang mga chandelier ay tila nanunukso sa bawat lamat sa puso ni Aurora. Habang naglalakad si Oliver patungo sa gitna ng entablado, nakita ni Aurora si Isabela na nakasuot ng isang nagniningning na pulang gown, ang sikat na Scarlet Empress Collection na si Aurora mismo ang gumawa ng disenyo, ngunit ngayon ay inaangkin na ng iba. Narinig ni Aurora ang mga bulong sa kanyang paligid. Ang mga sosyaladang matatanda at ang mga batang negosyante ay nagpapalitan ng mga makahulugang tingin habang nakaturo sa kanya. Ang bawat mahinang tawa at ang bawat sulyap na puno ng pangungutya ay tila mga karayom na unti-unting itinutusok sa kanyang kaluluwa. Iyan ba ang asawa ni Oliver? Mukha siyang manang sa tabi ni Isabela, bulong ng isang babaeng nakaperlas. Balita ko, wala na siyang alam sa negosyo. She's just a trophy wife. And a dusty one at that. Sagot naman ng isa pa, habang nagtatama ang kanilang mga baso na lumilikha ng isang matunog at mapang-aping himig. Naramdaman ni Aurora ang panginginig ng kanyang mga kamay. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang maglaho na lamang sa dilim, ngunit naalala niya ang brown envelope na nakatago sa kanyang clutch bag. Naalala niya ang bawat gabi ng kanyang pag-iisa at ang bawat luhang natuyo na sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabigat. Bawat pintig ay tila isang paalala na ang gabing ito ay simula pa lamang ng kanyang pagtutuos. Tumayo si Oliver sa harap ng mikropono. Ang kanyang mukha ay nagniningning sa ilalim ng spotlight. Ladies and gentlemen, tonight is not just about a business merger. It is about the future of Illustre Fashion House. And every future needs an inspiration. Inabot ni Oliver ang kanyang kamay kay Isabela na umakyat sa entablado nang may mapang-uring ngiti. Hinawakan ni Oliver ang baywang ng dalaga sa harap ng lahat, isang kilos na tila isang pampublikong pagbitay sa dangal ni Aurora bilang asawa. I want to officially introduce the woman who saved me from the stagnation of my old life. Anunsyo ni Oliver. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ang babaeng siyang magiging bagong muka at co-partner ng kumpanyang ito simula bukas. Meet Isabela Mondragon, the new queen of Illustre. Ang ballroom ay napuno ng palakpakan. Isang tunog na tila badambuhalang alon na pilit na lumulunod kay Aurora. Nanuyo ang kanyang lalamunan at ang bawat hinga niya ay tila may kasamang bubog. Ang kanyang asawa, ang lalaking ipinaglaban niya sa lahat, ay formal na siyang pinalitan sa harap ng buong mundo, habang ang mga dokumento ng kanyang sariling pagkawasak ay nararamdaman niyang bumibigat sa kanyang mga kamay. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkapahiya, isang maliit at malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Aurora. Tumingin siya sa itaas, sa kislap ng mga chandelier, at sa loob ng kanyang isipan, narinig niya ang boses ni Attorney Mateo. The price of your victory is your honor. Dahan-dahang binuksan ni Aurora ang kanyang bag. Habang ang lahat ay nakatingin sa entablado, isang mabilis na pagkilos ang ginawa niya. Isang bagay na hindi inaasahan ng kahit sino sa loob ng silid na yon. Ang bawat hakbang niya patungo sa control booth ng mga projector ay tila ba paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling, ngunit wala nang makakapigil sa kanya. Magsaya ka lang, Oliver. Magsaya ka sa iyong bagong reyna. Bulong ni Aurora sa sarili habang ang kanyang mga luha ay sa wakas ay pumatak. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa kalayaan. Sapagkat bago matapos ang gabing ito, malalaman ng buong mundo kung anong uri ng hari ang tunay na nagpapatakbo sa impyernong ito. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa ballroom. Ang katahimikan ay naging nakabibingi. Tila ba ang buong mundo ay huminto sa pag-ikot. Sa gitna ng kadiliman, isang malaking screen sa likod ni Oliver
ang biglang nagliwanag at ang unang imaheng lumabas ay hindi ang mga disenyo ng bagong koleksyon, kundi isang bagay na nagpatahimik sa bawat hininga sa loob ng silid. Ano ang nakita ng lahat sa dambuhalang screen na nagpahinto sa tibok ng puso ni Oliver? At sapat na ba ang tapang ni Aurora na panoorin ang sarili niyang mundo na gumuho upang masigurado lamang na kasama niya sa pagbagsak ang taong pumatay sa kanyang pagkatao? Wala kang kwentang asawa, Aurora. Isang malaking pagkakamali na pinatagal ko ang pananatili mo sa tabi ko. You are just a parasite, a shadow that I finally need to erase. Ang boses ni Oliver ay nanginginig sa puot. Umaalingaw-ngaw sa loob ng madilim na VIP lounge ng hotel, malayo sa ingay ng ballroom kung saan kasalukuyan pang nagkakagulo ang mga tao. Sa malaking screen sa labas, ang mga ebidensya ng kanyang pagtataksil at pandaraya ay patuloy na nakalantad. Mga video ng kanyang lihim na pakikipagtagpo kay Isabella at ang mga dokumentong nagpapatunay ng kanyang pagnanakaw sa sariling kumpanya. Ngunit dito sa loob ng silid, ang tanging nakikita ni Aurora ay ang dambuhalang galit ng lalaking minahal niya sa loob ng mahigit 2 dekada. Maingat na inayos ni Aurora ang kanyang gusot na bestido. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot sa banta ni Oliver, kundi dahil sa pagod ng kanyang kaluluwa. Sa labas ng bintana, ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga malamig na matang nanonood sa kanyang huling pagluluksa. Ang bawat salita ni Oliver ay tila isang matalim na bubog na pilit na ibinabaon sa kanyang lalamunan. Pinipigilan siyang huminga ng maluwag. Naramdaman ni Aurora ang hapdi sa kanyang braso kung saan siya marahas na hinablot ni Oliver kanina upang kaladkarin patungo sa silid na ito. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang paalala ng bawat sakripisyo na itinapon na lamang sa hangin. Ang kanyang paningin ay nakapako sa sahig, sa isang maliit na butas sa carpet na tila ba doon siya makakahanap ng matatakbuhan. Bakit, Oliver? Ang boses ni Aurora ay tila isang marupok na bulong, isang huling hiling ng isang taong malapit ng malagutan ng hininga. Bakit kailangang humantong sa ganito? Ibinigay ko ang lahat. Ang buhay ko, ang pangarap ko. Binuo ko ang ilustre kasama mo. Bakit kailangang saktan mo ako sa harap ng lahat ng tao? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Oliver. Isang tunog na tila ba kinakaladkad na bakal sa semento. Lumapit siya ng husto kay Aurora. Ang amoy ng alak sa kanyang hininga ay humahalo sa halimuyak ng mamahaling pabango na si Aurora pa ang bumili para sa kanya. Because you were never enough, Aurora! Sigaw ni Oliver habang marahas niyang tinatabig ang mga baso sa lamesa. Ang tunog ng nababasag na kristal sa sahig ay tila naging musika ng kanilang huling pagtutuos. Ang ilustre ay akin. Ako ang nag-isip. Ako ang nagpatakbo. Ikaw? Ikaw ay isang tagatahi lamang na nagkataong naging asawa ko. Do you really think a merger worth billions would welcome a woman who smells like fabric softener and old kitchen spices? Naramdaman ni Aurora ang huling patak ng luha na kumawala sa kanyang mga mata. Ito na ang huli. Ang bawat luha na pumatak sa kanyang pisngi ay tila ba nagdadala ng lahat ng kanyang mga alaala. Ang kanilang unang halik sa ilalim ng ulan. Ang mga gabing magkasama nilang binubuo ang mga pangarap at ang bawat pangako ng pag-ibig na naging mga kasinungalingan lamang. Ang kanyang puso, na dati ay punong-puno ng pag-asa, ay naging isang malamig na bato sa loob ng kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin at sinalubong ang mga mata ni Oliver. Wala nang pagmamahal doon, wala nang pag-asa. Tanging isang tuyong disyerto ng puot at determinasyon ang natitira. Ang Aurora, na marunong magpatawad, ay tuluyan ng pumanaw kasabay ng pagbasag ng mga kristal sa sahig. Tapos na ang pag-iyak ko, Oliver. Wika ni Aurora, ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng gabi sa Makati. Ang bawat luhang pumatak ngayong gabi
ay ang huling kabayaran sa lahat ng utang ko sa'yo. Ngayon, wala na akong kahit anong nararamdaman kundi ang diring makita ka. Sa isang iglap, nawala ang yabang sa mukha ni Oliver. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang isang maliit na USB drive na hawak ni Aurora, ang kaisa-isang bagay na naglalaman ng huling piraso ng katotohanang wawasak sa kanya. Ano yan, Aurora? Ibigay mo sa akin yan, damba ni Oliver. Sinusubukang agawin ang drive mula sa mga kamay ng kanyang asawa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi umatras si Aurora, na natili siyang nakatayo, matatag at hindi natitinag, habang ang anino ng kanyang nakaraan ay dahan-dahang lumalamon sa liwanag ng kasalukuyan ni Oliver. Naramdaman ni Aurora ang higpit ng pagkakahawak ni Oliver sa kanyang mga balikat, isang sakit na tila ba nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Ngunit sa loob niya, isang uri ng kalayaan ang nagsisimulang umusbong, isang kalayaang nanggagaling sa kabuuan ng kanyang pagkawasak. Hanggang kailan mo kayang hawakan ng isang piraso ng katotohanan habang ang buong mundo mo ay gumuho na sa iyong paligid? At sa oras na ang huling patak ng iyong luha ay natuyo na, handa ka na bang panoorin ang taong sumira sa iyo na unti-unti ring naglalaho sa dilim ng sarili niyang mga pagkakamali? Akala mo ba sapat na ang ilang mga video para mapatigil ang merger na ito? Napakababaw mo, Aurora. Napakadesperada mo para lang sa atensyon ko. You are nothing but a ghost trying to haunt a king. Pero nakalimutan mo yata, ako ang nagmamay-ari ng bahay na ito. At ako rin ang magpapalaya sa iyo sa dilim. Isang nakakabininging tawa ang kumawala sa mga labi ni Oliver habang mabilis niyang inagaw ang USB drive mula sa nanginginig na kamay ni Aurora. Ang bawat kilos niya ay puno ng mapang-alipustang kumpiyansa. Tila ba ang asawa niya ay isang batang pilit na naglalaro ng isang seryosong laban. Sa loob ng VIP lounge, ang hangin ay naging mabigat sa amoy ng whiskey at sa init ng nagbabadyang gulo. Ang bawat pintig ng puso ni Aurora ay tila isang mahinang kalampag ng isang pinto na pilit na isinasara ng kanyang sariling takot. Sa gitna ng katahimikan, dahan-dahang lumapit si Aurora sa lamesa kung saan nakalatag ang huling dokumento ng merger, ang Annex B na pinirmahan ni Oliver bago magsimula ang programa. Habang si Oliver ay abala sa pagtingin sa USB drive na akala niya ay kaisa-isang alas ni Aurora, ang kanyang asawa naman ay nakatitig sa pirma ni Oliver na tila ba yun ay isang sumpa. Ang pait ng kanyang mga alaala, ang bawat gabi na pinagsilbihan niya ito nang walang reklamo, ay naging isang malamig na apoy na nagbibigay sa kanya ng hindi maipaliwanag na lakas. Naramdaman ni Aurora ang hapdi sa kanyang mga daliri habang hinahawakan niya ang gilid ng papel. Ang bawat letra ng pangalan ni Oliver ay tila isang bakas ng dugo ng kanyang sariling mga pangarap. Sa kanyang isipan, naririnig niya ang mga mapang-uring salita ni Isabela kanina. Ang tawa nito na tila ba siya ay isang basahang wala ng halaga. Ngunit sa likod ng bawat sakit, may isang uri ng katarungang dahan-dahang nabubuo, isang katarungang hindi nanggagaling sa galit, kundi sa katotohanang matagal na niyang alam. You're so pathetic, Aurora. Panunod yun ni Oliver habang iwinawagayway ang USB drive sa harap ng kanyang mukha. You think you're smart? You think some photos of me and Isabella would make the board of directors turn against me? This is business. At sa mundo ng business, ang moralidad ay para lamang sa mga mahihina at talo. At ikaw, Aurora, ikaw ang pinakamahinang taong nakilala ko. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Aurora. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata na tila ba naging kristal na sa lamig. Dahan-dahan niyang binitawan ang dokumento at tumingin ng diretso sa mga mata ni Oliver. Ang kanyang paghinga ay naging kalmado, bawat bugso ng hangin ay tila isang paglilinis sa kanyang nadumihang kaluluwa. Masyado kang naging kampante sa iyong tagumpay, Oliver. Ang boses ni Aurora ay naging kasing talas ng isang labaha sa gitna ng katahimikan. Masyado kang nabulag sa ganda ni Isabella
at sa kislap ng 6 na bilyong dolyar. Nakalimutan mo na, bago ka naging CEO, ako ang nag-aayos ng bawat kontrata mo dahil alam kong tamad kang magbasa ng fine print. Ika mo nga, masyado kang abala sa big picture para mapansin ang mga maliliit na detalye. Kumunot ang noo ni Oliver. Ang kanyang mapang-uring ngiti ay dahan-dahang napalitan ng isang uri ng kaba na hindi niya maipaliwanag. Ano niyang pinagsasabi mo? Ang Annex B na pinirmahan mo kanina habang nakikipagtawanan ka kay Isabela, pagpapatuloy ni Aurora habang itinuturo ang papel sa lamesa. Hindi iyon tungkol sa logistics ng mga bagong warehouse. It was an appointment for a third-party legal auditor. Isang auditor na may kapangyarihang tignan ang lahat ng iyong accounts bago matapos ang merger. At ayon sa Founder's Legacy Clause na itinago ng iyong ama, ang auditor na yon ay may kapangyarihang bawiin ang lahat ng iyong autoridad kapag napatunayang may pandaraya kang ginawa. Biglang namutla si Oliver. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig at ang USB drive na kanina ay hawak niya ng mahigpit ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga daliri at bumagsak sa malambot na carpet nang walang tunog. Mabilis niyang kinuha ang dokumento at binasa ang mga huling talata sa ibaba. Ang bawat salita ay tila isang hatol ng bitay na unti-unting humihigpit sa kanyang leeg. Hindi ito maaari. This is a fraud. Hindi ko alam na ito ang pinipirmahan ko. Sigaw ni Oliver. Ang kanyang boses ay tila isang hayop na nasugatan at wala nang matatakbuhan. Alam mo, Oliver, ang pinakamalaking pagkakamali mo ay ang isiping wala na akong halaga dahil lamang tumanda na ako sa tabi mo. Wika ni Aurora habang dahan-dahan siyang tumatalikod upang lumabas ng silid. You undervalued the person who built your foundation. At ngayon, panoorin mong gumuho ang iyong palasyo dahil sa kaisa-isang papel na hindi mo binasa dahil masyado kang naging kampante sa aking katangahan. Naiwan si Oliver na nakatitig sa dokumento. Ang kanyang buong mundo ay tila gumuho na sa isang iglap. Ang bawat hakbang ni Aurora palayo ay tila isang tunog ng orasan na naghuhudyat ng kanyang huling oras ng kapangyarihan. Ang katahimikan sa loob ng VIP lounge ay naging isang dambuhalang bilangguan na tila hindi na niya matatatakasan. Anong gagawin mo kapag napagtanto mong ang taong minaliit mo ang siya palang humawak ng iyong buong kapalaran sa loob ng isang simpleng piraso ng papel? Kaya mo bang harapin ang katotohanang ang iyong sariling kayabangan ang naging mitya ng iyong tuluyang pagbagsak? O magpapatuloy ka sa paggawa ng mga kasinungalingang lalo lamang maglulubog sa iyo sa dilim? Akala mo ba ay hahayaan kitang sirain ang lahat ng pinaghirapan namin ni Oliver? Isang tawag ko lang sa mga kakilala kong doktor, Aurora, at sisiguraduhin kong sa loob ng mental hospital ang tuloy mo. Sino ba ang maniniwala sa isang asawang desperada at tila nawawala na sa sariling isip? Ang boses ni Isabela ay tila isang kagat ng serpiente sa gitna ng malamig na hallway ng mansyon. Nakatayo si Aurora sa harap ng pintuan ng kanyang silid. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa strap ng kanyang bag. Kagagaling lang nila sa hotel at ang bawat hakbang niya patungo sa kanyang kwarto ay tila ba paglalakad sa isang bitayan. Ang kislap ng mga diamante sa leeg ni Isabela ay tila nanunuya sa maputlang mukha ni Aurora habang ang bawat salita ng dalaga ay pilit na dinudurog ang natitirang lakas ng kanyang kaluluwa. Naramdaman ni Aurora ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabilis na tambol na nagbababala ng panganib. Ang kanyang mga daliri ay naging yelo sa lamig at ang kanyang pandinig ay tila nababalot ng isang makapal na ulap maliban sa matalim na tawa ni Isabela. Sa loob ng 25 taon, ang bahay na ito ang naging kanlungan niya. Ngunit ngayon, ang bawat pader ay tila dahan-dahang lumalapit upang ipitin siya.
Wala kang mapupuntahan, Aurora. Pagpapatuloy ni Isabela, habang dahan-dahang lumalapit, ang bawat hakbang ng kanyang matutulis na sapatos sa sahig ay tila tunog ng isang hatol. Oliver hates you. The board of directors thinks you're crazy. At ang mga ebidensyang ipinakita mo sa party, sasabihin lang namin na gawa-gawa yon ng isang selosang asawa na hindi matanggap na pinalitan na siya. You are a nobody now. Hindi sumagot si Aurora. Ang kanyang katahimikan ay hindi tanda ng pagsuko, kundi isang paraan upang pigilan ang kanyang sarili na bumigay sa harap ng kaaway. Ang bawat hapdi sa kanyang puso ay tila isang paalala ng bawat sakripisyong ginawa niya para sa kumpanyang balak na siyang iluwa. Ang kanyang paningin ay nakapako sa isang maliit na mantsa sa carpet, sa isang sulok na madalas niyang linisin ng may pag-aalaga. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad patungo sa silid ni Doña Remedios. Ang bawat hakbang niya ay tila may kasamang bigat ng 1,000 bato. Sa loob ng silid, ang amoy ng lavender at gamot ay tila isang yakap na nagbibigay sa kanya ng panandaliang kapayapaan. Ang matandang babae ay gising. Ang mga mata nito ay puno ng lungkot, ngunit may ningas ng katatagan. Nay! Bulong ni Aurora. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na anumang oras ay maari nang mapatid. Huwag kang makinig sa kanila, Aurora. Wika ni Doña Remedios habang hinahawakan ang nanginginig na kamay ng kanyang manugang. Ang bawat kulubot sa kamay ng matanda ay tila isang mapa ng mga pagtitiis. Ang katotohanan ay parang tubig. Kahit anong tago mo, makakahanap ito ng butas upang lumabas. Lumaban ka, anak. Hindi lang para sa kumpanya, kundi para sa iyong dangal bilang isang babae. Naramdaman ni Aurora ang muling pagdaloy ng init sa kanyang mga ugat. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila isang sandata na unti-unting nabubuo sa kanyang loob. Ang Aurora, na marunong matakot, ay dahan-dahang pinalalakas ng Aurora na marunong magmahal sa sarili. Huminga siya ng malalim, pinapawi ang bawat bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang isipan. Ngunit ang panandaliang katahimikan ay muling nabulabog nang marinig niya ang malakas na kalabog ng pinto mula sa kanyang sariling silid. Mabilis na lumabas si Aurora at nakita niya si Isabela na kasalukuyang hinahalughog ang kanyang mga kabinet. Ang mga damit ni Aurora ay nagkalat sa sahig. Ang bawat tahi na ginawa niya ng may pagmamahal ay tila banyuyurakan ng bawat sipa ng dalaga. Nasaan ang mga dokumento, Aurora? Nasaan ang contact ni Attorney Mateo? Sigaw ni Isabela. Ang kanyang muka ay naging kasing pangit ng kanyang kalooban dahil sa galit. Alam kong may plano ka. Hindi mo kami maloloko. Mabilis na lumapit si Aurora upang pigilan si Isabela, ngunit huli na. Ang dalaga ay may hawak na isang maliit na business card na itim at ginto. Ang card ni Attorney Mateo na may nakasulat na oras at lugar ng kanilang huling pagtutuos bago ang pirmahan ng merger. Heto pala ang hinahanap ko. Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa labi ni Isabela. Ang kislap sa kanyang mga mata ay tila isang hudyat ng isang bagong bagyo na hindi inaasahan ni Aurora. Ngayon, tignan natin kung makakarating ka pa sa tagpuan ninyo. Naramdaman ni Aurora ang paghinto ng tibok ng kanyang puso. Ang kaisa-isang alas na hawak niya upang makuha ang kanyang katarungan ay nasa kamay na ngayon ng kanyang kaaway. Ang bawat segundo ay tila naging isang oras ng paghihirap habang pinapanood niya si Isabela na dahan-dahang pinupunit ang card sa kanyang harapan. Hanggang kailan mo kayang manatiling matatag kapag ang huling pag-asa mo ay dahan-dahan nang dinudurog sa harap ng iyong mga mata? At sa oras na ang iyong mga lihim ay hindi na lihim, kaya mo bang harapin ang bawat apoy na ibabato sa iyo o hahayaan mo na lamang na muli kang maging isang anino sa dilim? Akala mo ba ay hindi ko malalaman ang ginagawa mo sa likod ko, Aurora? Akala mo ba ay ganoon ako katanga para hindi mapansin ang bawat pag-alis mo ng bahay? Sino ang lalaking iyon? Sino si Mateo
At bakit kailangan mo siyang makita ng patago? Ang boses ni Oliver ay tila isang dambuhalang kulog na yumanig sa bawat sulok ng kanilang silid. Kasalukuyang nakatayo si Aurora sa gilid ng kanilang kama. Ang kanyang puso ay tumitibok ng napakabilis na tila isang ibon na pilit kumakawala sa isang masikip na hawla. Sa sahig, nagkalat ang mga piraso ng pinunit na business card ni Attorney Mateo. Ang card na kinuha ni Isabela kanina at ngayon ay nagsisilbing ebidensya ng kanyang pagtataksil. Naramdaman ni Aurora ang panlalamig ng kanyang mga daliri habang pinagmamasdan niya ang mukha ni Oliver na namumula sa galit. Ang amoy ng alak at tabako sa hininga ng kanyang asawa ay humahalo sa halimuyak ng mamahaling pabango ni Isabela na tila ba nakakapit pa rin sa suot nitong suit. Sa mga sandaling iyon, ang bawat segundo ay tila naging isang taon ng paghihirap. Ang kanyang isipan ay mabilis na nagtatrabaho, naghahanap ng isang paraan upang takasan ang bitag na ito nang hindi nasisira ang kanyang huling plano. Oliver, hindi iyan ang iniisip mo. Ang boses ni Aurora ay nanginginig, ngunit pilit niyang pinapanatili ang isang antas ng kalamigan. Dahan-dahan siyang lumapit sa lamesa at kumuha ng isang basong tubig. Ang kislap ng tubig sa loob ng baso ay tila refleksyon ng kanyang sariling gulo sa loob. Attorney Mateo is an old friend of your father. Nakita ko siya sa simbahan at humingi lang ako ng payo tungkol sa mana ni Remedios. Huwag mo akong lokohin, Aurora, sigaw ni Oliver habang marahas niyang hinahablot ang baso mula sa kamay ni Aurora. Ang tubig ay tumilamsik sa sahig, bumuo ng isang maliit na lawa na tila ba mga luhang hindi na pumatak. Isabella told me everything. Sabi niya, may mga dokumento kang itinatago. Sabi niya, balak mo akong sirain sa harap ng mga investors. Nasaan ang laptop mo? Nasaan ang mga papel? Mabilis na naglakad si Oliver patungo sa maliit na safe sa gilid ng kwarto. Ang tunog ng kanyang marahas na pagpindot sa keypad ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Aurora. Naramdaman ni Aurora ang paghinto ng kanyang paghinga. Sa loob ng safe na yon nakatago ang huling kopya ng mga ebidensya ng pagnanakaw ni Oliver sa kumpanya. Kung mabubuksan iyon, hindi lang ang kanyang plano ang guguho, maging ang kanyang buhay ay nasa panganib na. Dahan-dahang tumalikod si Aurora at tumingin sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng Makati ay tila mga malamig na matang nanonood sa kanyang pagkawasak. Sa kanyang isipan, biglang sumulpot ang imahe ng kanyang ina sa probinsya. Ang mukha nitong puno ng kulubot at pag-asa. Aurora, ang katotohanan ay hindi kailangang sumigaw para pakinggan. Hinawakan ni Aurora ang kanyang pendant, isang lumang laket na naglalaman ng buhok ng kanyang yumaong anak na hindi man lang nakakita ng liwanag. Ang hapdi ng nakaraan ay naging isang matibay na pader sa kanyang harapan. Sa pagkakataong ito, hindi siya iiyak, hindi siya magmamakaawa. Oliver, sige, buksan mo ang safe na yan. Wika ni Aurora, ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng semento sa ilalim ng ulan. Tignan mo ang lahat ng naroon, pero tandaan mo, kapag napatunayan mong wala akong ginagawang masama, hinding-hindi mo na ako muling makikita sa bahay na ito. Handa ka na bang mawala ng taong tanging nag-aalaga sa nanay mo at nagpapatakbo ng buhay mo ng maayos? Tumigil si Oliver sa pagpindot. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Tila ba ang determinasyon sa boses ni Aurora ay isang uri ng kapangyarihang hindi niya kayang talunin. Lumingon siya ng dahan-dahan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa at natitirang puot. Ngunit bago pa makapagsalita si Oliver, ang katahimikan ay biglang binuwag ng malakas at paulit-ulit na tunog ng telepono sa ibabaw ng bedside table. Ang bawat pag-vibrate nito ay tila isang mabilis na tibok ng puso sa gitna ng digmaan. Kinuha ni Oliver ang telepono. Ang kanyang mukha ay biglang namutla nang makita ang pangalan ng tumatawag.
Ito ay mula sa Main Bank of the Philippines, ang bangkong nagpopondo sa merger 6 na bilyon. Hello? Yes, this is Oliver Ilustre. Sagot ni Oliver. Ang kanyang boses ay tila biglang nawalan ng hangin. Habang nakikinig siya sa kabilang linya, ang kanyang mga mata ay dahan-dahang bumaling kay Aurora. Ang kislap ng galit ay napalitan ng isang uri ng matinding kaba na tila ba nakakita siya ng isang multo. What do you mean? Suspicious activity? Tanong ni Oliver, habang ang kanyang libreng kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng mesa. The merger is legal. Everything is signed. Sandaling tumahimik ang silid. Tanging ang mahinang tunog ng aircon at ang mabigat na paghinga ni Oliver ang naririnig. Tumingin si Aurora nang diretso sa kanyang asawa. Ang kanyang mukha ay nanatiling blanko. Ngunit sa loob niya, alam niyang ang unang bala ng kanyang katarungan ay tumama na sa target. Ano? We need to meet now? Sigaw ni Oliver bago niya marahas na ibaba ang telepono. Mabilis siyang kumuha ng susi ng kotse at lumabas ng silid nang hindi man lang tumitingin kay Aurora. Ang bawat hakbang niya sa hallway ay tila tunog ng isang bumabagsak na imperyo. Naiwan si Aurora na mag-isa sa gitna ng silid. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay dahan-dahang nanghina at napaupo siya sa gilid ng kama. Ang katahimikan ay muling bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay hindi na nakakatakot. Ito ay katahimikan ng isang paghihintay. Sino ang tumawag sa bangko at anong impormasyon ang ibinigay nito na nagpayanig sa mundo ni Oliver? At sapat na ba ang oras ni Aurora upang ilipat ang huling ebidensya bago bumalik ang kanyang asawa na puno ng paghihiganti? Oliver, hindi pa natutuyo ang tinta ng iyong pirma, pero ang iyong pagkagapi ay matagal nang naisulat sa bawat luhang pinatuyo ko sa aking mga pisngi. Ang akala mong rurok ng iyong tagumpay ay siya palang hukay na ikaw mismo ang naghukay. Ang boses ni Aurora ay hindi sumigaw, ngunit ito ay umalingaw-ngaw sa buong Grand Ballroom ng 5 bituin na hotel sa Makati. Tila ba isang banal na hatol na nagpatahimik sa ingay ng mahigit 500 panauhin. Nakatayo siya sa gitna ng pasilyo, suot ang isang itim na gown na yari sa pinakamahusay na seda. Isang disenyong itinago niya sa loob ng maraming taon, naghihintay sa gabing ito. Ang kislap ng kanyang mga mata ay mas maliwanag pa kaysa sa mga diamanteng suot ng mga sosyaladang naroroon. Isang liwanag na nanggagaling sa kailaliman ng isang pusong muling nabuo mula sa pagkawasak. Sa harap ng entablado, si Oliver ay tila estatwang naging bato. Hawak pa rin nito ang mamahaling pluma, habang sa tabi niya ay nakatayo si Isabella. Nasuot ang isang puting gown na tila babalak nitong gawing kasalan ang pirmana ng merger. Ang amoy ng mga sariwang bulaklak sa paligid ay tila naging malansa sa pandama ni Oliver habang nakatitig siya sa asawang dati ay tinatawag niyang basahan. Ngunit ngayon ay naglalakad ng may awtoridad ng isang tunay na reyna. Ang bawat hakbang ni Aurora sa ibabaw ng pulang carpet ay tila ba tunog ng isang bumabagsak na pader. Naalala niya ang bawat gabing pinagsilbihan niya ang mga panauhing ito nang nakayuko. Ang bawat pagkakataong itinago siya ni Oliver sa kusina dahil hindi siya kagalang-galang. Ngunit ngayon, ang bawat mata sa ballroom ay nakapako sa kanya, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa isang uri ng takot at paghanga na hindi nila maipaliwanag. Anong ginagawa mo rito, Aurora? Sigaw ni Oliver, bagaman ang kanyang boses ay nanginginig at tila nawawalan ng hangin. Security! Ilabas ang babaeng ito. She is mentally unstable. Ngunit walang security na lumapit. Sa halip, tumayo ang kinatawan ng international fashion conglomerate, si Mr. Henderson, at itinaas ang kanyang kamay upang patigilin ang lahat. Ang katahimikan ay naging nakabibingi. Tila ba ang buong mundo ay huminto sa pag-ikot para lamang pakinggan ang susunod na mangyayari. Mr. Ilustre, I think you should listen to her. Wika ni Mr. Henderson sa wikang Ingles.
Ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. We received a legal injunction 30 minutes ago. Your authority to sign this merger is being questioned. Naramdaman ni Aurora ang isang matinding bugso ng emosyon sa kanyang dibdib. Ang bawat sakripisyo niya, ang bawat sampal na tinanggap niya, at ang bawat gabing kasama niya ang kanyang biyenan sa pag-iiyak. Lahat ng yon ay nagbunga sa sandaling ito. Ang kanyang puso ay tumitibok ng may bagong uri ng ritmo. Isang ritmo ng kalayaan at katarungan. Dahan-dahan siyang umakyat sa entablado. Hindi siya tumingin kay Isabela, na ngayon ay nanginginig na rin sa takot at galit. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Oliver. Ang lalaking dati ay kanyang mundo, ngunit ngayon ay isa na lamang estranghero sa kanyang paningin. The Founder's Legacy Clause, Oliver, bulong ni Aurora, sapat na upang marinig ng mga nasa harap. Ang huling regalo ng iyong ama sa akin. Ayon sa dokumentong ito, sa oras na mapatunayang ang kumpanya ay ginagamit sa mga ilegal na transaksyon at immoral na gawain, ang lahat ng iyong voting rights ay automatikong mawawala at mapupunta sa orihinal na co-founder. At sino ang co-founder na yon? Bulyaw ni Oliver, ang kanyang mukha ay namumula na sa sobrang pagkapahiya. Ang tatay ko ay patay na. Isang manipis at malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Aurora. Kinuha niya ang isang makapal na folder mula sa kanyang bag at inilapag ito sa ibabaw ng lamesa, sa tapat mismo ng kontrata ng merger. Hindi mo ba binabasa ang mga papeles nung nagsisimula pa lang tayo, Oliver? Ang boses ni Aurora ay naging kasing lamig ng gabi. Ang lupang ibinenta ko sa Pangasinan para maging kapital natin. Hindi iyon donasyon. It was registered as a 51% initial equity in my name. I am the majority owner of Illustre Fashion House. At ngayong gabi, gamit ang ebidensya ng iyong pagnanakaw at pagtataksil, formal ko nang binabawi ang lahat ng kapangyarihang ipinahiram ko sa iyo. Ang ballroom ay napuno ng mga bulungan na tila ba isang dambuhalang bubuyog na biglang nabulabog. Ang mukha ni Isabela ay nawalan ng kulay. Tila ba ang kanyang puting gown ay naging isang sumpa sa kanyang pagkatao. Ang bawat panauhin ay nagsimulang kumuha ng litrato at video. Ang kislap ng mga cellphone ay tila mga bituin na sumasaksi sa pagbagsak ng isang hari at ang pag-akyat ng isang bagong reyna. Naramdaman ni Aurora ang bigat na nawala sa kanyang mga balikat. Sa kanyang isipan, narinig niya ang boses ng kanyang ina. Ang katarungan ay hindi laging mabilis, ngunit ito ay laging dumarating. Mr. Illustre, wika ni Mr. Henderson habang isinasara ang kanyang folder. The merger is suspended indefinitely, pending a full forensic audit, and based on these documents, we will only negotiate with the true owner, Mrs. Aurora Madrigal Illustre. Naiwan si Oliver na nakatayo sa gitna ng entablado. Ang kanyang pluma ay nalaglag sa sahig at gumulong patungo sa paanan ni Aurora. Ang bawat mata sa ballroom ay nakatingin sa kanya ng may pangungutya. Habang si Isabela ay dahan-dahang umaatras, pilit na kumakawala sa gulo na siya rin naman ang gumawa. Huminga ng malalim si Aurora. Ang kanyang bawat paghinga ay tila isang pagyakap sa kanyang bagong buhay. Ang katahimikan ng tagumpay ay mas matamis pa kaysa sa anumang salita ng pag-ibig na narinig niya noon. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay, isang tanong ang nananatiling nakabitin sa hangin. Ngayong hawak na ni Aurora ang korona, handa na ba siyang harapin ang huling hininga ng isang sugatang leon? At ano ang gagawin ni Oliver kapag napagtanto niyang wala na siyang matatakbuhan, kundi ang dilim na siya rin ang nagtayo? Walang halaga ang iyong pagsisisi ngayong gabi, Oliver. Ang bawat luhang dumadaloy sa iyong mga pisngi ay hindi galing sa pagsisisi, kundi sa takot na mawala ang lahat ng kayamanang ninakaw mo sa akin at sa kumpanyang ito. Ang boses ni Aurora ay naging kasing lamig ng hanging amihan sa gitna ng ballroom na puno ng mga nanonood. Nakatayo siya sa gitna ng entablado. Ang kanyang postura ay matuwid at puno ng dangal. Habang sa kanyang harapan ay ang lalaking dati ay tinitingala ng lahat bilang hari ng industriya ng moda.
Si Oliver ay tila isang gusot na papel. Ang kanyang mamahaling suit ay basang-basa ng pawis at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa pagitan ng kawalan ng pag-asa at matinding kahihiyan. Sa paligid nila, ang bulungan ng mga tao ay tila isang dambuhalang alon na pilit na lumulunod sa natitirang yabang ni Oliver. Ang bawat kislap ng kamera ay tila isang latay na nagmamarka sa kanyang pagkatalo. Ang amoy ng mamahaling alak at mga pabo na nakahain sa mga mesa ay tila naging malansa at nakakasuka sa gitna ng tensyon na bumabalot sa buong hotel. Naramdaman ni Aurora ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Ang bawat taon ng pananahimik, ang bawat hapdi ng sampal na tinanggap niya sa dilim, at ang bawat gabi na ipinagdasal niyang matapos na ang lahat. Ngayong gabi, ang lahat ng iyon ay nagwakas. Ang kanyang puso ay tumitibok ng may kapanatagan, isang kapayapaang nanggagaling sa katotohanang nagawa niyang protektahan ang kanyang sarili at ang dangal ng kanyang biyenan. Aurora, please, pag-usapan natin ito, pakiusap ni Oliver. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na anumang oras ay maaari ng mapatid. Sinubukan niyang hawakan ang kamay ni Aurora, ngunit mabilis na humarang ang dalawang security personnel na ngayon ay tanging sa utos lamang ni Aurora, sumusunod. Ang tunog ng kanilang mga hakbang sa ibabaw ng carpet ay tila ba tunog ng isang hatol na wala ng urungan. Wala na tayong dapat pag-usapan, Oliver, sagot ni Aurora habang tinitingnan niya ang asawa ng may halong pait at awa. Lahat ng ebidensya ay nasa kamay na ng mga auditor at ng mga awtoridad. Ang bawat peking invoice, ang bawat offshore account na nakapangalan kay Isabela, at ang bawat banta mo sa akin, lahat iyon ay magiging bahagi ng iyong kinabukasan sa loob ng rehas. Biglang lumingon si Oliver kay Isabela, na kanina pa pilit na nagtatago sa likod ng malalaking dekorasyong bulaklak. Ang dalaga ay maputla, na tila ba isang bangkay. Ang kanyang puting gown ay gusot-gusot at puno ng mantsa ng natapong wine. Isabela, gawin mo ang isang bagay. Sabihin mo sa kanila na hindi totoo ito. Sigaw ni Oliver. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong ballroom na tila ba isang hayop na wala ng matatatakbuhan. Ngunit sa halip na lumapit, si Isabela ay dahan-dahang umaatras. Ang kislap ng kasakiman sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang uri ng matinding takot para sa sarili. Huwag mo akong idamay dito, Oliver. Ikaw ang nag-utos sa akin. Ikaw ang nagsabi na kailangang ilipat ang pondo dahil baliw na ang asawa mo. Wala akong alam sa mga iligal na ginagawa mo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Aurora. Ang pagtataksil sa gitna ng mga taksil ay tila ba isang natural na hantungan ng kanilang kasamaan. Ang bawat salita ni Isabela ay tila isang saksak sa likod ni Oliver. Ang lalaking akala niya ay kanyang kakampi sa pagbuo ng isang mundong puno ng kasinungalingan. Nabalik lamang ang diwa ni Aurora nang pumasok ang ilang mga opisyal mula sa National Bureau of Investigation sa gitna ng ballroom. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa makintab na sahig ay tila ba isang marcha ng katarungan. Lumapit sila kay Oliver at kay Isabela. Ang kislap ng mga posas sa kanilang mga kamay ay tila ba mga diamanteng nagbibigay ng liwanag sa kadiliman ng gabing iyon. Mr. Oliver Illustre at Miss Isabela Mondragon, sumama kayo sa amin sa kawanihan para sa investigasyon ng malakihang pandaraya at money laundering. Wika ng opisyal sa isang baritono at walang emosyong boses. Naramdaman ni Aurora ang panginginig ng kanyang mga tuhod, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng emosyong sa wakas ay pinakawalan niya. Napahawak siya sa gilid ng podium. Ang kanyang mga daliri ay mariing nakabaon sa kahoy. Naalala niya ang kanyang ina na naglalaba sa batis sa pangasinan. Ang bawat kuskos ng kamay nito sa tela ay tila ba paglilinis sa lahat ng dumi ng mundo. Tumingin si Aurora kay Oliver sa huling pagkakataon
habang ito ay dahan-dahang inilalabas ng ballroom. Ang mukha ng kanyang asawa ay puno ng luha at galit. Ngunit wala na itong kapangyarihan sa kanya. Ang bawat hakbang ni Oliver palayo ay tila ba pagtatanggal ng isang malaking tinik sa puso ni Aurora. Tapos na, Aurora, bulong ni Attorney Mateo habang tumatayo sa kanyang tabi. Nakuha mo na ang iyong katarungan. Ang Illustre Fashion House ay sayo na muli. Tumango si Aurora. Ang kanyang bawat paghinga ay naging malalim at malaya. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, nakita niya ang kanyang biyenan na si Doña Remedios na nakaupo sa isang wheelchair sa gilid, tahimik na umiiyak habang pinapanood ang pagbagsak ng kanyang kaisa-isang anak. Ang hapdi ng tagumpay ay may kasamang pait ng pagkawala ng isang pamilyang pangarap niyang mabuo. Dahan-dahang lumapit si Aurora sa matanda at lumuhod sa harap nito. Hinawakan niya ang mga kamay ng biyenan. Ang bawat kulubot sa balat nito ay tila ba mga bakas ng lahat ng kanilang pinagdaanan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng mga salitang hindi na kailangang bigkasin, isang paghingi ng tawad at isang pagtanggap sa bagong simula. Nay, tapos na po ang gulo. Bulong ni Aurora, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal na tila ba isang mainit na kumot sa gitna ng ginaw. Tayo na po. Uwi na po tayo sa ating tunay na tahanan. Habang papalabas sila ng hotel, ang sikat ng buwan sa Makati ay tila ba nagbibigay ng isang bagong liwanag sa landas ni Aurora. Ang bawat kislap ng mga bituin ay tila ba mga pangako ng isang bukas na wala ng anino ng pagtataksil. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa semento ay tila ba pag-ukit ng isang bagong kasaysayan. Isang kasaysayan kung saan ang babaeng minaliit ay naging reyna ng kanyang sariling kapalaran. Ngunit sa likod ng katahimikan ng gabi, may isang lihim pa bang naiwan si Oliver na maaring bumalik at muling gumulo sa buhay ni Aurora? O sapat na ba ang mga rehas ng bilangguan upang ikulong ang lahat ng laso ng nakaraan? Ang bawat bagong simula ay hindi nangangahulugang kinalimutan na ang nakaraan, kundi natutunan na nating dalhin ang mga sugat ng may dangal hanggang sa ang mga ito ay maging bahagi na lamang ng ating lakas at hindi na ng ating sakit. Maliwalas ang sikat ng araw na dumadaloy sa bintana ng opisina ni Aurora sa pinakataas na palapag ng Illustre Tower. Ngunit hindi na ito ang madilim at nakakasakal na silid na puno ng amoy ng alak at tabako ni Oliver. Ngayon, ang bawat sulok ay humahalimuyak sa bango ng mga sariwang puting rosas at ang amoy ng bagong timplang kape na nagbibigay ng init sa malamig na aircon. Ang bawat piraso ng muebles na pinili ni Isabela ay pinalitan na ni Aurora ng mga gawang Pinoy na yari sa nara at sulihiya. Isang pagbabalik sa kanyang mga ugat, isang pagkilala sa kanyang tunay na pagkatao. Dahan-dahang hinaplos ni Aurora ang ibabaw ng kanyang lamesa. Sa gitna ng modernong kagamitan, naroon ang kanyang luma at kalawanging Singer sewing machine. Inilagay niya ito doon hindi bilang dekorasyon, kundi bilang isang paalala na ang bawat bilyong dolyar na hawak niya ngayon ay nagmula sa bawat tahi at kalyo ng kanyang mga daliri. Ang bawat mahinang tunog ng kanyang paghinga ay tila isang pasasalamat sa tadhana na binigyan siya ng pagkakataong muling mabuo. Isang mahinang tunog ng pagkatok sa pinto ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Pumasok si Attorney Mateo. May dalang isang brown envelope na tila ba naging simbolo na ng kanilang bawat tagumpay. Aurora, tapos na ang huling pagdinig sa kaso. Wika ni Attorney Mateo, ang kanyang boses ay puno ng kapanatagan. Si Oliver ay nahatulan ng 15 taon para sa money laundering at estafa. Si Isabela naman ay may sarili ring hatol bilang kasabwat. Wala na silang magagawa para baligtarin ang sitwasyon. Tumango si Aurora, ngunit sa halip na tuwa, ang naramdaman niya ay isang malalim na katahimikan. Salamat, Mateo. Ngunit bago ko isara ang kabanatang ito, kailangan ko siyang makita sa huling pagkakataon. Pagkalipas ng ilang oras, natagpuan ni Aurora ang kanyang sarili sa loob ng isang madilim at malamig na visitor's room sa piitan. Ang amoy ng semento at kalawang
ay tila isang dambuhalang kamay na pumipiga sa kanyang dibdib. Nang lumabas si Oliver, suot ang kulay kahel na uniforme. Halos hindi na siya makilala ni Aurora. Ang lalaking dati ay puno ng yabang at kapangyarihan ay tila ba naging isang tuyong dahon na anumang oras ay maaari ng tangayin ng hangin. Nandito ka ba para pagtawanan ako, Aurora? Ang boses ni Oliver ay paos. Tila ba marami ng sigaw ang dumaan sa kanyang lalamunan na hindi kailanman narinig ng mundo. Nakuha mo na ang lahat. Ang kumpanya, ang pera, ang bahay. Ano pa ang gusto mo? Tiningnan ni Aurora si Oliver nang may matagal at malalim na sulyap. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang pagluluksa sa lalaking minahal niya noon. At ang bawat luhang natuyo na sa kanyang mga mata ay tila ba naghuhugas sa huling bakas ng kanyang galit. Hindi ako nandito para manakit, Oliver. Mahinahong sagot ni Aurora. Ang kanyang bawat salita ay tila isang marupok na sinulid sa gitna ng katahimikan. Nandito ako para sabihing pinapatawad na kita. Hindi dahil karapat-dapat ka sa tawad ko, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa kapayapaan. Ang galit ay isang kadena, Oliver. At ngayong araw, pinipili ko ng maging malaya. Dahan-dahang tumayo si Aurora at tumalikod. Narinig niya ang mahinang hikbi ni Oliver mula sa kanyang likuran. Isang tunog ng pagsisisi na huli na para sa lahat. Ang bawat hakbang ni Aurora, palayo sa rehas, ay tila ba paglalakad, patungo sa liwanag ng isang bagong umaga. Pag-uwi niya sa kanyang ancestral house sa Pangasinan, na kanya na ring nabawi, sinalubong siya ng sariwang hangin ng bukid at ang mahinang tunog ng mga dahon ng kawayan na humahampas sa isa't isa. Nakaupo sa beranda si Doña Remedios, na bagaman mahina na ang katawan, ay may masayang nangiti sa kanyang mga labi habang nakatingin sa malawak na palayan. Anak, narito ka na. Wika ng matanda habang hinahawakan ng kamay ni Aurora. Ang bawat kulubot sa kamay ng biyenan ay tila ba isang mapa ng kanilang pinagsamang paglalakbay. Opo, Nay. Narito na ako. At hinding-hindi na muling aalis. Sagot ni Aurora habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng matanda. Sa kanyang kandungan, hawak ni Aurora ang isang bagong disenyo ng damit. Isang puting terno na may mga borda ng bulaklak ng sampagita. Ito ang magiging banner ng kanyang bagong koleksyon, ang koleksyong tatawagin niyang Pagkabuhay. Ang bawat tahi nito ay simbolo ng kanyang muling pagsilang mula sa mga anino ng pagtataksil. Tumingin si Aurora sa papalubog na araw. Ang kalangitan ay kulay ube at ginto. Tila ba isang dambuhalang canvas ng pag-asa. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay wala ng kasamang takot, wala ng kasamang pait. Sa gitna ng katahimikan ng bukid, natagpuan ni Aurora ang kaisa-isang bagay na hindi kayang bilhin ng 6 bilyong dolyar. Ang sarili niyang kaluluwa. Ang reyna ng mga anino ay tuluyan na ngang lumabas sa dilim. At sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang bawat sugat ng kanyang kahapon ay naging kislap ng kanyang bagong korona. Ano ang pakiramdam nang maging malaya pagkatapos ng mahabang panahon ng pagkakatali sa isang kasinungalingan? Kaya mo bang harapin ang bukas ng may ngiti kahit alam mong ang bawat hakbang mo ay may bakas pa rin ng iyong mga pinagdaanan? Lumipas ang 3 taon na tila ba isang mabilis na pag-ikot ng gulong ng tadhana. Sa malawak na beranda ng ancestral house sa Pangasinan, nakaupo si Aurora habang pinagmamasdan ang ginintuang kulay ng mga palay na sumasayaw sa ihip ng hangin. Wala na ang ingay ng mga sasakyan sa Makati. Wala na ang nakabibinging bulungan ng mga mapanghusgang tao. Ang tanging naririnig niya ay ang payapang huni ng mga ibon at ang mahinang ritmo ng kanyang lumang Singer sewing machine na kasalukuyang ginagamit ng isang batang babae sa loob ng bahay. Isa sa mga scholar ng Madrigal Foundation na kanyang itinatag upang tulungan ang mga kababaihang biktima ng pang-aabuso. Hinaplos ni Aurora ang kanyang dibdib
kung saan dati ay may nakabaon na tila isang matalim na tinik. Ngunit ngayon, ang bawat paghinga niya ay malalim at malaya. Ang tanong na madalas niyang itanong sa kanyang sarili noon ay sa wakas ay may sagot na. Napatawad na ba niya si Oliver? Isang mapait ngunit payapang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang pagpapatawad na ibinigay niya ay hindi nangangahulugang kinalimutan niya ang bawat latay ng sakit. Pinatawad niya si Oliver dahil ayaw na niyang maging bilanggo ng sarili niyang puot. Sa bawat gabi na ipinagdarasal niya ang kanyang asawa sa loob ng bilangguan, nararamdaman ni Aurora na unti-unti ring lumalaya ang kanyang sariling kaluluwa. Ang pagpapatawad ay hindi para sa nagkasala, kundi para sa pusong nagnanais na muling tumibok ng walang bigat. Natagpuan na ba niya ang tunay na kapayapaan? Habang tinitingnan niya ang bakanting upuan sa tabi niya, kung saan madalas maupo si Doña Remedios bago ito payapang pumanaw noong nakaraang taon, naramdaman ni Aurora ang isang uri ng katahimikang hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman. Ang bawat sulok ng kanyang tahanan ay puno ng mga alaala ng pagmamahalan na hindi nabubura ng oras. Ang Ilustre Madrigal Fashion House ay patuloy na namumukadkad, hindi na bilang isang simbolo ng kasakiman, kundi bilang isang tahanan ng tunay na sining at malasakit. Ang bawat tahi sa kanilang mga koleksyon ay may dalang kwento ng pag-asa. Ano ang aral na nais niyang iwan sa mundo? Napatingin si Aurora sa kanyang mga kamay na marami ng pinagdaanan, mga kamay na natutong bumuo, masira at muling magbuo. Natutunan niya na ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa pangalang nakakabit sa kanyang apelyido o sa kinang ng mga hiyas na ibinibigay sa kanya ng isang lalaki. Ang tunay na lakas ay matatagpuan sa kakayahang manatiling buo kahit na ang buong mundo ay pilit kang dinudurog. Ang katahimikan ay hindi tanda ng kahinaan, kundi isang pagtitipon ng lakas para sa isang mas matinding pagbangon. Dahan-dahang tumayo si Aurora at lumakad patungo sa kanyang hardin ng mga sampagita. Pinitas niya ang isang maliit na bulaklak at inamoy ang halimuyak nito, isang amoy na kasing puro ng kanyang bagong simula. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng damo ay tila ba isang pasasalamat sa bawat unos na dumaan, dahil kung hindi dahil sa mga bagyong yun, hindi niya matututunang pahalagahan ang ganda ng kalangitan matapos ang ulan. Ang reyna ng mga anino ay wala na. Ang natitira na lamang ay si Aurora Madrigal, isang babaeng nagmahal, nasaktan, lumaban, at sa huli ay nagwagi hindi laban sa iba, kundi para sa kanyang sarili. Ang dapit hapon ay dahan-dahang naglalatag ng kanyang kulay ube at gintong balabal sa buong Pangasinan. At sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang puso ni Aurora ay nananatiling gising, handang harapin ang bawat bukas ng may ngiti at walang hanggang pag-asa.